Kabanata 271 hanggang Kabanata 300. Kabanata 271. Hindi hinintay ni Sam na gumawa ng unang galaw ang anino, hinagis niya ito ng pahilig at diretso na tumama ang espada sa dibdib ng anino na bagong lamang lumitaw, at isang bahagi ng kadiliman na nakapalibot sa kanya ay nawala, lumikha ng isang malaking kulay abo na bahagi. Ngunit iyon ay isa lamang sa 100 bahagi ng buong kadiliman. Kaya naman, may mahirap na laban na nag-aabang kay Sam. Ang dalawang figure ay nagpalitan ng ilang suntok gamit ang espada. Ang unang galaw ni Sam ay dahil sa kawalan ng paghahanda ng anino, at mula noon ay naging mahirap na para sa kanya na makapagbigay ng matibay na suntok sa anino. Habang nagpapalitan sila ng mga galaw, unti-unting nagiging itim ang balat ni Sam. Ngunit kung titingnan ang kanyang buong katawan, napakaliit lamang nito, kalahati lamang ng maliit na daliri ang naging itim. Ngunit ang kadiliman sa paligid niya ay tumatanggap din ng pinsala at unti-unting nawawasak, lumilikha ng mga kulay abo na bahagi ng walang tiyak na pagkakasunod-sunod sa lahat ng dako. Hindi nagsalita ang espiritu. Ang mga mata sa kalangitan ay maingat na sinusubaybayan si Sam. Ang laban ay hindi katulad ng laban ng mga naglilinang ng lakas, ito ay dalisay na laban ng mga mandirigma na walang liwanag o sinag na nagmumula sa espada. Ito ay laban ng dalisay na husay. Mula nang magsimula ay hindi masyadong gumalaw si Sam mula sa kanyang orihinal na pwesto. Gumamit lamang siya ng kakaunting mga galaw habang nakikipaglaban. Bagamat hindi niya sakop ang malaking bahagi ng lugar, ang lugar na nasa sakop ng kanyang espada ay ganap na nasa kanyang kontrol. Ang mga galaw ng anino ay nababasa na, at lalong nagiging bihasa si Sam sa pagpigil dito, kasabay nito, nababasa rin ang mga galaw ni Sam nang mapansin niyang hindi na siya makapagdulot ng malaking pinsala. Huminto na sa pagtanggap ng pinsala si Sam nang ang kanyang kaliwang paa ay ganap nang naging itim. Makikita na ang anino ay lalong nagiging hindi mapakali. Sa sandaling iyon, gumawa si Sam ng kanyang unang malaking galaw. Sinimulan niyang atakehin ang anino mula sa lahat ng direksyon, ginamit niya ang kanyang bilis hanggang sa sukdulan, at sa loob ng 1 segundo ay may mga hiwa na sa lahat ng bahagi ng anino. Malaking bahagi ng kadiliman ang naging kulay abo, natitira lamang ang 1/4 na bahagi nito sa paligid ng anino. Taong lupa, ikaw lamang ang nakapilit sa akin hanggang sa puntong ito, ngunit hanggang dito ka na lamang makakaya. Sabi ng espiritu matapos ang mahabang katahimikan. Ang kadiliman sa paligid ng anino ay dahan-daang nawala at tumipon sa katawan ng anino. Naging labis na liwanag ang espada at may madilim na aura na nagmumula rito. Sinimulan din ni Sam na itipon ang lahat ng natitirang lakas ng kanyang isip, ang kanyang buong katawan, ay naging mapurol at kasing liwa ng kristal, at ang tunay na katawan ni Sam sa labas ay dumudugo mula sa ilong. Sa 1 segundo, ang matingkad at madilim na espada ay mabagsik na nagbanggaan, at ang buong puwang ay kumaibot dahil sa pagbanggaan. Parang manika na tinalbog pabalik si Sam patungo sa mga kulay abo na kapaligiran, at ang anino na nakatayo doon ay ganap ng naging kulay abo. Tiningnan ng mga mata si Sam na halos mawalan na ng malay, at tila may kislap na lumitaw sa mga ito. Ganap nang naging itim si Sam. Mula sa paa hanggang sa kanyang buong katawan ay naging itim maliban sa isang maliit na bahagi sa noo. Isang maliit na bahagi, kasing laki lamang ng kanyang mata, ang nanatiling normal na matingkad na kulay. Ikaw ay isang kawili-wiling bata. Mula nang mawala ang mga mata ay bumalik na sa kanyang katawan ang kamalayan ni Sam. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, naramdaman ni Sam na umiikot ang kanyang ulo at puno ng dugo ang kanyang mga damit na tumutulo mula sa kanyang ilong. Hawak niya ang espada ng anino, at habang nalilito siya kung nagtagumpay ba siya o hindi ay may boses na bumigat sa kanyang isip. Taong lupa, hindi ka naman masama, bagaman maliit lamang ang bahagi ng kakayahan ng aking Panginoon na meron ka, hindi ka naman ang pinakamasama, mas mahusay ka pa kaysa sa karaniwang naglilinang ng lakas. Mamamalagi muna ako sa iyo. Ngunit huwag mong isipin na gagamitin mo ako sa mga laban, ang aking kapangyarihan ay labis na malaki para mong hawakan, kahit isang hampas pa lamang ay magkakahalaga ito ng isang paa o kamay mo. Maliban na lamang kung ikaw ay nasa desperadong sitwasyon, huwag mong gamitin ako, at kahit na sa mga ganitong sitwasyon ay ako pa rin ang mamamahala, kung hindi ay mamatay ka rin sooner or later. Nangiti si Sam sa mga salita ng espiritu ng espada. Labis siyang nasasabik na makita ang mga kakayahan ng espada, ngunit tulad ng sinabi nito ay masyado pa siyang mahina para hawakan ang kapangyarihan nito. Salamat, ngunit hindi ko maaaring dalhin ka palagi, ipapadala kita sa isang lugar, huwag kang lumaban. Ipinadala ni Sam ang espada ng anino sa banal na dimensyon, kung saan naroon ang Reaper at Executioner. Umikot ang espada sa dalawa pang armas at nagpadala ng mensahe kay Sam. Binata, sino ang gumawa ng dalawang ito? Ako mismo ang gumawa. Bakit? Ham, hindi ka naman masama.
Bagaman hindi sila kasing husay ko, ang mga materyales at pagkakigawa ay hindi naman masama. Hindi nagsalita si Sam at natawa na lamang. Isang araw siyang walang malay, marami siyang dapat gawin. Sa sandaling iyon, ang natitirang apat na pangkat mula sa iba pang mga kapangyarihan ay nakatanggap ng balita ang tore ng mga manghuhula ay makakakuha ng malaking negosyo. Lahat ng miyembro ng Lightning Spear Sect ay patay na. Bagamat inaasahan na nila ito, nagulat pa rin ang mga miyembro nang malaman nila kung paano sila namatay. Sa lahat ng tatlong laban, ang mga miyembro ng Lightning Spear Sect ay may kalamangan sa lakas at paghahanda. Ang tatlong target ay lahat ay nag-eensayo at medyo mahina ang kalagayan. Sa huli, hindi sila naglilinang ng lakas kundi nagpapabuti ng kanilang mga kasanayan, na nakakapagod ng kanilang lakas. Ngunit ang tatlong umaatake ay napatay. Nang makita nila ang mga eksena, ang Thunderbolt Sect na pangalawang pinakamalapit sa teritoryo ng Templo ng Diyos ng Kulog at natatakot din na mapupunta ito sa kamay ng Templo ng Diyos ng Kulog ay naghahanda ng umalis, ngunit matapos makita ang laban ay nais nilang gumawa ng karagdagang mga paghahanda. Ngunit bago pa sila, si Tran, Reed, at Sylvia ay mas nagmamadali pa. Malapit nang matapos ang kanilang takdang oras. Kailangan nilang humanap ng paraan para harapin ito. Umalis sila patungo sa kanilang teritoryo ang Beast Faction. Pumunta sila sa isla kung saan sila tumanggap ng mga utos at nakilala ang binatang may hawak na chain sickle. Ipinaliwanag nila ang laban at ang mga resulta. Hindi ka ba sigurado? May kalahating pagkakataon tayong mapatay sila, mahihirapan tayong hulihin sila ng buhay pa. Sumimangot ang lalaking may chain sickle sa mga salitang iyon at nagpaliwanag ng isang bagay bago sila umalis. Habang ang mga pangkat na ito ay naghahanda, may ilang tao na hawak ang larawan ni Sam habang nginig sa galit. Nakilala nila si Sam dahil sa kanyang kilalang itim na Amerikana na may balahibo. Sila ay walang iba kundi ang mga taong may tato sa kanilang likod sa Palace of Inheritances. Hindi nila makalimutan ang mga pambubugbog na tinanggap nila mula kay Sam. Ngunit ang nakakainis ay wala silang magagawa tungkol dito. Lahat sila ay naghihintay. Naghihintay ng tamang panahon at ng pagkakataong maabot ang isang tiyak na antas, at sa sandaling maabot nila iyon ay hahabulin nila si Sam kahit saan pa siya mapunta. Ang mga mataas na opisyal ng Lightning Spear Sect ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga piling mandirigma at iniisip na ngayon kung paano haharapin si Sam at ang kanyang mga kaibigan. Ang tatlong Grand Realm Cultivator ay maliit na halaga lamang, at hindi nila inasahang makakabalik sila ng anumang bagay. Ipinadala lamang sila para mag-usisa. Ngunit ang kanilang mga resulta ay hindi sulit, isinasaalang-alang na walang tiyak na pagtatansya sa lakas ng mga target sa laban. Habang ang iba't ibang makapangyarihang tao sa buong mundo ay sinusubukang mag-isip ng paraan para harapin siya, si Sam naman ay naghahanda para sa kanyang pagsulong. Inihahanda niya ang Shadow Mouse numero 1 bilang kanyang ikaapat na kontrata. Mula nang makuha niya ang mga Shadow Mouse ay mayroon na siyang pag-iisip na gumawa ng kontrata sa isa sa kanila, ngunit nagpasya siyang maglibot at humanap ng angkop na mga hayop, at kung sakaling hindi siya makakahanap ay gagawa na lamang siya ng kontrata. Sa madaling salita, palagi niyang nais na magkaroon ng isang hayop na nakareserba. Ngunit ngayon ay medyo hinihingi ng sitwasyon na kailangan niyang magsulong sa lalong madaling panahon. Tiyak na hahanapin siya ng mga kalaban sa huli at makakaranas siya ng maraming mahihirap na laban. Bukod pa rito, kailangan din niya ng Dark Element, at ang Shadow Mouse ay may mutated Dark Element na may katangiang Shadow. Isa pang dahilan ay ang espada ng anino na may espesyal na atake ng Shadow Element, talagang magandang oras na ito para gumawa ng kontrata sa Shadow Mouse. Kaya naman, narito siya sa likuran ng kanyang tahanan kasama ang isang malaking pormasayo na nagtatago sa kanila kasama ang mga hayop. Gumawa siya ng mga kilos sa kamay at bumuo ng kontrata habang ang apat na ito ay nagbahagi ng isang ugnayan. Sa pagkakataong ito, walang problema tungkol sa kahinaan ng hayop o anumang bagay tungkol sa paglilinis ng dugong lahi. Isinara niya ang kanyang mga mata at sinimulang suriin ang kanyang spiritual core. May bagong maliit na globo kasama ang isang bahid ng liwanag, ang gininto ang apoy, ang unos ng hangin, at ang tubig. Ang globo ay pagsasama ng dalawang kulay, ang kalahati ay matingkad na itim na nagpapahiwatig ng dalisay na dark element, at ang kalahati naman ay medyo usok na may maitim na usok na nagpapahiwatig ng shadow element. Ngayon ay mayroon na siyang dark element, at oras na para matuto siya ng bagong paksa na nangangailangan ng dark element. Kabanata 272. Pumasok si Sam sa aklatan ng tore. Mag-aaral siya ng isang bagong sining. Ang sining ng pagbigkis ng espiritu. Isa rin itong maliit na propesyon tulad ng tore ng manggagamit ng hula, Sir Tower.
Ang mga tagapagtaguyod nito ay mga gumagamit ng elemento ng kadiliman, na gumagamit ng isang uri ng necromancia para ikabit ang mga espiritu sa mga sandata, mga plato ng porma sayon, mga alahas ng mahika, mga pupay, at iba pa. Hindi kasing husay ng mga likas na nabuong espiritu ng mga sandata ang mga espiritong ito, at madali silang masisira kung ang bagay na binigkis ng espiritu ay mababang ranggo at ang gumagamit nito ay may mas mataas na antas ng paglinang ng kakayahan. Kung malakas ang gumagamit, maaari pa niyang patayin ang espiritu gamit lamang ang kanyang pag-iisip. Ngunit bakit pa rin nila ito ginagamit? Ginagamit ito para sa mas mahusay na pagtutugma sa pagitan ng gumagamit at ng sandata. Magkakaroon sila ng kasunduan pagkatapos maibigkis ang espiritu, at kung bibigyan ng sapat na oras, maaaring lumakas ang espiritu sa tulong ng sapat na pagpapakain. Kasabay nito, kailangang muling hubugin ang sandata paminsan-minsan para umangkop sa antas ng espiritu ng sandata. Karaniwang angkop ito para sa mga sandatang gawa sa mga materyales tulad ng buhangin mula sa meteorito at dugong bakal, dahil maaaring tumaas ang ranggo ng mga sandatang ito sa paglipas ng panahon. Ngunit sayang naman kung ibibigkis ng espiritu ang mga sandatang ito dahil mas malakas ang mga likas na espiritong nabubuo para sa kanila. Tulad ng espada ng anino, maaari silang maging labis na malakas, sapat na lakas para sirain lamang ang kamalayan ng isang gumagamit. Kung ikukumpara sa mga likas na espiritu, maaari silang ituring na karaniwan lamang sa pinakamabuti. Bakit kailangan ni Sam ang mga karaniwang espiritong ito? Dahil hindi niya ito kailangan para sa mga labanan o para ibigkis ang kanyang mga sandata. Sa halip, kailangan niya ito para sa kanilang katalinuhan. Gusto niyang gamitin ang mga espiritu katulad ng paraan ng paggamit ng artificial na katalinuhan, artificial intelligence, sa kanyang nakaraang buhay. Isa sa kanyang susunod na pipiliing pagsasaliksik ay ang sining ng paggawa ng papay. At matapos makita ang mga mekanismo ng utak na kanyang nakolekta mula sa mga papay ng palasyo ng mana, inheritance, nagkaroon siya ng maraming bagong ideya. Ngunit para maisakatuparan ito, kailangan niyang matuto muna ng mga kasanayan sa necromancia para maisagawa niya ang pinakamahusay na pagbigkis ng espiritu. Sinimulan niyang tanggapin ang mga banal na kalooban, divine wills, sa seksyon ng necromancia. Sa mundong ito, ang necromancia ay inuri sa tatlong kategorya. Isa, necromancia ng mga patay na hindi naglalaho, undead necromancy. Ito ay paggamit ng mga bangkay para lumikha ng pisikal na hukbo ng mga patay na hindi naglalaho. Ito ang pinakapangunahing necromancia at ang pinakamadaling matutunan sa lahat. Dalawa, necromancia ng kaluluwa. Ito ay paggamit ng mga kaluluwa ng mga namatay para gawin ang mga utos. Ginagamit ito alinman para sa pagbigkis ng espiritu o sa mga labanan. Ang hukbo na maaari nilang mabuo ang mga kaluluwang kanilang tinatawag ay karaniwang hindi nakikita ng mata at kadalasan ay nagdudulot ng mga pag-atake sa isip. Tatlo, necromancia ng anino. Ito ang necromanciang gumagamit pareho ng pisikal na katangian ng necromancia ng mga patay na hindi naglalaho at ng kawalan ng pisikal na anyo ng necromancia ng kaluluwa. Ang huling paraan ay gumagamit ng mga anino ng mga namatay. Mayroong anino para sa bawat buhay sa mundong ito, at habang lumalakas ang isang tao, lumalakas din ang kanilang anino. Ngunit kakaunti lamang ang mga taong makakagamit ng lakas ng mga anino dahil tunay silang naninirahan sa mundo ng anino. Hindi maaaring marating ng sino man ang mundo ng anino. Pagkatapos mamatay ang isang tao, ang mga batas sa loob ng mundong iyon ay magiging sanhi ng paglaho ng anino. Sa necromancia ng anino, matapos pumatay ang necromancer ng isang tao, gagamitin niya ang kanyang mga kasanayan para makakuha ng pansamantalang pag-access sa mundo ng anino at hilahin palabas ang aninong malapit nang mawala, pagkatapos ay bubuo ng kasunduan dito. Pinapayagan itong manatiling umiral habang ito ay nangangalap ng lakas sa tulong ng necromancer. Maaari na itong malayang lumipat sa pagitan ng mundo ng anino at ng mundong ito sa tulong ng necromancer. Nais ni Sam na matutunan ang lahat ng tatlong uri, maliban sa una na kapakipakinabang lamang sa ilang tiyak na sitwasyon kung saan siya ay hinahabol ng mas maraming kalaban at kailangan lamang niya ng agarang mga tauhan. Ang pangalawa ay ginagamit para sa pagbigkis ng espiritu, na gagamitin niya ng madalas sa hinaharap. Tungkol sa pangatlo, ito ang pinaka-interesado siyang matutunan. Ang necromancia ng anino ay maaaring gamitin para sa pagkakaroon ng maraming tauhan at para sa maraming iba pang layunin, tulad ng pagsunod, pagsubaybay, at marami pang iba. Ngunit ang necromancia ay may mga kawalan din at nangangailangan ng napakalaking lakas ng isip, na hindi kayang gawin ng lahat. Habang mas marami siyang binabasa tungkol sa impormasyon, lalong naramdaman ni Sam na may napakaraming posibilidad gamit ang elemento ng kadiliman. Nagbigay din ito sa kanya ng mga ideya na ang kabaligtaran ng elemento ng kadiliman, na siyang elemento ng liwanag, ay hindi pa ganap na naitataguyod.
Hindi siya naniniwala na maaari lamang itong gumaling, at mayroon siyang sapat na patunay para suportahan ang kanyang pahayag dahil siya mismo ay nagtaguyod nito at kahit na lumikha ng mga pag-atake batay sa dalisay na enerhiya ng liwanag. Habang nakaupo si Sam at natututo ng mga bagay, ang kanyang bagong proyekto ay nagpapatuloy ng maayos. Sa sandaling iyon, natapos na rin nina Jack at ng iba pa ang unang yugto ng kanilang pagsasanay. Tapos na sila sa tatlong puok na kanilang pinili at naglalakbay patungo sa iisang destinasyon. Ito ay isang lungsod kung saan napagpasyahan nilang magkita matapos ang unang yugto ng kanilang pagsasanay. Gumugol sila ng isang buwan sa kanilang mga kasalukuyang lokasyon ng pagsasanay at dumating sa lungsod. Nagsama-sama sila noong araw na iyon, naglibot at kumain ng lahat ng uri ng pagkain na makakaya nila. Kahit sa lungsod na iyon, may ilang uri ng pagtatayo na nagaganap na kaugnay ng proyekto ni Sam, at kahit noong sila ay naglalakbay, maraming mga palatandaan ng proyekto ang nakikita sa daan. Kinaumagahan, nagkita sila sa kakahuyan malapit sa lungsod, at ang kanilang layunin ay subukan ang kanilang sarili. Para sa isang labanang pagsubok spar. Sila ay magkakasamang lalaban sa hinaharap, kaya naman kailangang malaman nila ang mga kakayahan ng isa't isa. Isa pang dahilan ay nais ng tatlo sa kanila na maging pinakamahusay sa kanilang tatlo. Nakatayo sina Jack, Watt, at Philip sa hugis at sulok at tinatitigan ang isa't isa. Nang sila ay malapit ng magsimula ng laban, bigla silang lumingon palikod, na ang bawat isa ay nasa likuran ng isa pa. Hawak ni Jack ang kanyang espada sa kanyang baywang, hawak naman ni Watt ang isang card sa kanyang mga kamay, at ang mga kamay ni Philip ay namumula na. Wow! Talagang magagaling kayo, hindi nakakagulat na natalo ninyo ang mga miyembro ng sektang Sibat ng Kidlat, Lightning Spear Sect. Lumabas ang tatlong tao mula sa tatlong magkakaibang direksyon. May hawak na martilyo ang isa sa kanila, isa naman ay may hawak na mahabang busog, longbow, at ang huli ay may hawak na pares ng mga daga, daggers. Mayroong isang sagisag ng kulog na tahi sa kanilang mga dibdib. Nikipit ang mga mata ni Philip habang maingat niyang tinitingnan sila. Nakilala niya ang sagisag at matapos mag-isip ng ilang sandali, mahinang nagsalita siya. Sektang Kidlat ng Kalgog, Thunderbolt Sect. Huminto ang tatlong bagong dating sa kanilang mga landas, at ang lalaking nagsalita kanina ay nagsalita ng may kakaibang ngiti. Mukhang alam ninyo kung sino kami. Kaya naman, maghanda kayo. Hindi kami katulad ng mga mahihinang tao mula sa sektang Sibat ng Kidlat. Kami ay isang perpektong pangkat. Kahit na nais lang naming hulihin ang isa sa inyo, sa kabutihang palad, lahat kayo ay naglalakbay patungo sa iisang destinasyon, na nagbigay sa amin ng perpektong pagkakataon. Hehe. Kung mahuhuli namin kayong tatlo, napakalaki ng gantimpala na makukuha namin. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, kumilos ang tatlo. Sinimulan ng may hawak na busog na magbabaril ng mga pana ng walang tigil. Isa siyang gumagamit ng elemento ng kidlat, at ang mga pana niyang ibinabato ay napapalibutan ng asul na kidlat. Ang una niyang target ay si Watt. Dahil si Watt lamang ang nagpakita ng mga galaw na pangmalayong distansya, siya muna ang kanyang target at pinapanatili itong abala. Ang may hawak na martilyo ay matangkad at malaki. Inalog-alog niya ang malaking martilyong pandigma habang ang kanyang buong katawan at ang kanyang sandata ay ganap na napapalibutan ng kidlat. Lumipat siya patungo kay Jack. Mukha siyang isang taong bihasa sa pagtatanggol. Ang huli naman ay ang lalaking nagsalita kanina at mukhang pinuno ng pangkat. Hawak niya ang dalawang daga habang siya ay kumilos patungo kay Philip. Isa rin siyang gumagamit ng elemento ng kidlat at ginagamit niya ang elemento ng kidlat para taasan ang kanyang bilis at bisa ng kanyang mga pag-atake. Gumalaw siya na parang kidlat, at kahit na makikita at mahuhulaan ni Philip ang kanyang paraan ng paggalaw at makakasunod ang kanyang mga mata, nahihirapan pa rin siyang umangkop ang kanyang katawan. At sa kanilang pagkalungkot, ang mga kalaban ay pawang mga naglalakbay na may ikatlong antas ng baitang ng dakilang lakas, Level 3 Grand Realm Cultivators. Mukhang gusto nilang taasan ang antas ng kanilang laro dahil natalo ng tatlong magkakaibigan ang mga naglalakbay na may ikalawang antas. Bagamat nahihirapan si Philip na makasunod at makamit ang parehong bilis ng kanyang kalaban, may iba pa siyang paraan para labanan ito, at iyon ay ang katinoan, precision. Sa lahat ng uri ng mga kakayahan, ang bilis ay mahirap labanan, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito maaaring malampasan. Ang katinoan ay isa sa pinakamahusay na pamamaraan na angkop para doon. Isinara niya ang kanyang mga mata at inilapat ang pagsasama ng elemento ng metal sa kanyang katawan. Ang kanyang buong balat ay naging metal at naging napakainit at namula habang inilapat niya ang elemento ng apoy. Napansin niya na para sa kanyang pamamaraan ng paghubog ng metal molding technique, mas maganda ang resulta kapag mainit ang metal dahil madali itong mahuhubog. Matapos tumanggap ng ilang suntok, sa wakas ay nakuha na niya ang paraan ng kakayahan ng kabilang tao at handa nang gumawa ng kontra-atake.
Kabanata 273. Nakatayo si Philip na parang isang estituwa ng metal na napakainit. Habang ang gumagamit ng daga ay gumagalaw na may kaluskos ng kidlat sa paligid niya. Inalog niya ang kanyang daga dahil nais niyang tusukin si Philip diretso sa puso mula sa likuran. Bago pa man dumampi ang daga, ang electric arc ay tumagos kay Philip para makamit ang epekto ng pagpapahina, paralysis, at dahil si Philip ay gumagamit ng elemento ng metal, mas mataas ang rate ng pagpapadala ng kuryente sa kanya. Ngunit hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Philip. Bagamat naramdaman niya ang kaunting kuryenteng sensasyon, sa ilang kadahilanan ay hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Hindi alam ng umaatake at ni Philip na ang dahilan ay simple, si Philip na kasalukuyang nasa anyo ng mainit na pulang metal ay may mataas na paglaban sa kuryente. Bagamat bahagyang lamang ang pagsasama, fusion, nito sa antas ng pag-atake na iyon, sapat na ito para labanan niya ito. Hindi napansin ito ng umaatake o ni Philip. Ang daga ay tinusok diretso patungo sa puso, ngunit bago pa man ito makadampi, biglang lumabas ang isang metal na tinik mula sa likuran ni Philip na halos tumusok sa mata ng umaatake. Muntik na niyang maiwasan ito, at ang tinik ay nag-iwan ng malalim na marka sa mukha ng umaatake. Huminga siya ng malalim at nikipit ang mga mata dahil sa nangyari. Hindi niya akalain na si Philip, na nasa tuktok lamang ng baitang ng dakilang lakas, Peak Great Realm, ay makakagawa ng ganitong galaw. Kayang labanan ni Philip ang isang naglalakbay na nasa ikatlong antas ng baitang ng dakilang lakas, level -3 Grand Realm. Ngunit hindi nawala ng lakas ng loob ang umaatake. Mas mataas ang kanyang antas ng paglinang ng kakayahan at maaari siyang makipaglaban ng matagal, Battle of Endurance. Batay sa kanilang nakita sa tore ng manggagamit ng hula, maaaring talagang makapinsala sa kanila ang mga lihim na sandata, trump cards, ng mga taong ito. Kaya naman, nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban ng pagtitiyaga. Ngumisi siya at sinimulan ng gumalaw. Samantala, ang dalawang natitirang umaatake ay nahaharap din sa parehong sitwasyon. Ang matangkad na lalaking may hawak na martilyo ay pangunahing nakatuon sa pagtatanggol habang siya ay nag-iipon ng lakas sa loob ng ilang sandali at naglunsad lamang ng isang pag-atake na magdudulot ng malaking pinsala. Ngunit ang bagong natutunang mga kasanayan ni Jack ay perpektong kontra nito. Ngayon, ang kanyang mga galaw ay banayad at maliksi tulad ng umaagos na tubig. Magaling siyang makaiwas at umatake mula sa iba't ibang hindi mahuhulang anggulo. Nahihirapan ang lalaking may martilyo na harapin siya, at kapag siya ay nakatuon sa pagtatanggol habang nag-iipon ng lakas para sa pag-atake, siya ay sinusundan ni Jack na unti-unting winawasak ang kanyang depensa. Ngunit tiwala pa rin siyang makakaya niya si Jack basta't matagal ang laban. Tungkol naman sa lalaking may busog at kaywat. Ang kanilang labanan ay ang pinakakatuwa. Naisip ng may busog na may kalamangan siya sa distansya, lakas, at bilis ng kanyang mga pag-atake, ngunit hindi siya mas maling mag-isip. Dahil sinimulan na ni Watt na gumamit ng kanyang mga laro sa card at ibinabaton niya ito sa maraming magkakaibang anggulo, minsan ay ibinabaton niya ito nang hindi diretso siyang tumitingin sa kanya. Ngunit ang mga card ay gumagawa ng kakaibang kurba sa hangin na parang ang sariling hangin ang nagdadala sa kanila at umaabot sa kanya anuman ang gawin niya. Sa ganitong paraan, hindi nakapaglansad ng mga pag-atake na may sapat na pinsala ang may busog, at ang pinakanakainis sa kanya ay tila walang katapusan ang mga card ni Watt. Patuloy lamang siyang nagbabato ng mga ito isa pagkatapos ng isa. Mas mabilis ang mga ito kaysa sa kanyang mga talim ng hangin, at tuwing nakakagawa ng pag-atake ang may busog sa pamamagitan ng pagbaril ng pana, ito ay hinarang ng isang card. Kung hindi sapat ang isang card, marami pang darating, sa huli, walang isang pana man ang nakarating kay Watt. At maaari na rin lamang siyang umasa sa laban ng pagtitiyaga. Hindi sila mapaglakas loob na gumamit ng kanilang mga lihim na sandata ng basta-basta, dahil walang paraan para tiyakin na hindi sila masasaktan ng mga lihim na sandata ng kalaban kapag sila ay nagkakasalubong. At kung sakaling sila ay masugitan ng husto, tapos na sila. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling ng pagkakahinto ng laban, deadlock, sina Watt, Jack, at Philip ay lahat ay may nakangising ngiti sa kanilang mga mata. Maingat nilang kinuha ang isang maliit na jade ng puwang, Space Jade, at inilagay ito sa kanilang mga bibig nang hindi napapansin ng kanilang mga kalaban. Alam nila na pipiliin ng kanilang mga kaaway ang laban ng pagtitiyaga dahil dapat itong maging kawalan nila. Kahit na ang mga table task pills, potion, at pagkaing may mataas na espiritual na enerhiya ay hindi makakapaglutas ng isyong ito dahil kailangan nila ng oras para matuno. Ngunit mayroon silang solusyon para dito. Nagpatuloy ang laban. Ang lalaking may martilyo ang unang nakita na may kakaiba dahil ngayon ay may mga pasa sa kanyang mga gilid at paa at kamay na nagdudulot ng malaking hadlang sa kanyang pakikilaban.
Siya ay sinanay bilang isang tanggulang tauhan tank para sa maliit na pangkat na ito, ngunit kahit siya ay nahihirapan ng tumanggap ng mga suntok ngayon. Matagal nang nagpapatuloy ang laban hanggang sa maabot niya ang ganitong estado, ngunit hindi nagpapakita ng anumang pagod si Jack, higit na pawis at paghinga lamang ang makikita sa kanya. Lumuwag nga ang kanyang espiritual na enerhiya, ngunit hindi pa naman ito ganap na naubos. Mukha lamang itong kalahating puno. Ang problema ay ang kanilang sariling espiritual na enerhiya ay kalahating puno rin, na dapat ay imposible dahil sa pagkakaiba ng antas. Bigla siyang huminto sa kanyang mga hakbang, at si Jack na huminto rin ay nagsalita ng may pang-uuyam ng ngiti. Ganito na lang pala ang sektang kidlat ng Kolgog. Mas mahina kami sa paglinang ng kakayahan at wala pa rin kaming natatanggap na anumang kritikal na suntok. Matalim at may pang-uuyam ang kanyang mga salita. Agad na nainis ang lalaking may martilyo. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan at binanggit pa na mapapahamak nila sila. Sobrang tiwala sila dahil matagumpay silang nakapagpatupad ng maraming operasyon noon. Ang matangkad na lalaki ay palaging naging tanggulang tauhan, na haad lang sa pinakamalakas sa lahat. Samantala, ang may busog ay haharapin ang taong posibleng maging pabago-bago ng kinalabasan ng laban, variable, at ang ikatlo na isang mabilis na mamamatay tao, assassin, ay hahawak sa huling natitirang tao. At batay sa kanilang nakita sa tore ng manggagamit ng hula, si Jack ang tila pinakamalakas sa kanyang mga kasanayan sa espada at siya pa ang naging dahilan para gumamit ng lihim na sandata ang kabilang tao. Ang tagumpay ni Philip ay maaaring ituring na swerte dahil pangunahing dahilan ay ang masamang pagbagsak mula sa isang bulkan. Tungkol naman sa laban ni Watt, itinuturing siyang isang taong maaaring maging pabago-bago ng kinalabasan dahil ipinakita niya ang ilang mataas na antas ng kakayahan sa paghula at pagkalkula sa pamamagitan ng paghaharang ng mga pana at pagpapabalik ng pinsala sa kalaban dahil sa kanilang sariling pag-atake. Sinunod nila ang paraan batay sa kanilang mga haka-haka, at nabigo silang malaman na maaaring hindi pa nailalabas ng tatlo sa kanilang mga kalaban ang lahat ng kanilang mga lihim na sandata, at ang kanilang mga estilo ng pakikilaban na kanilang akalaing tunay ay maaaring hindi naman talaga. Nang mapansin nila na ang tatlo ay naglalakbay patungo sa iisang destinasyon, labis silang natuwa at agad na pumunta rito na may buong tiwala sa kanilang kakayahan na talunin ang isang pangkat. Ngunit ngayon, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Nainis ang lalaking may martilyo sa pang-uuyam at inalog ang kanyang martilyong pandigma ng may buong lakas. Nabiyak nito ang lupa at nag-iwan ng isang malalim na butas, crater. Lumundag si Jack sa langit at diretso na umatake sa lalaki ng walang pagkaantala. Ang dalawa ay nagsimulang magpalitan ng suntok sa lubos na diretso na paraan ng walang pag-aalala sa anupaman. Nabigla ang pinuno ng pangkat na isang mamamatay tao sa biglang pagbabago at agad na nag-isip ng isang bagay. Iniwan niya si Philip ng buo at tumakbo patungo kay Jack para dalawa silang umaatake sa isa, 2-on-1. Ngunit sa sandaling lumingon siya at gumalaw, biglang iniwan ni Jack ang lalaking may martilyo ng mabilis at lumundag sa langit patungo sa mamamatay tao. Mabagal ang mga galaw ng lalaking may martilyo at hindi niya talaga kayang makasunod. At bago pa makalabas ng pagkabigla ang mamamatay tao, dumating si Philip mula sa likuran na ang kanyang mga kamao ay medyo lumaki at may mga metal na tinak na lumalabas dito. Agad na nabaligtad ang plano ng mamamatay tao. Mangangatwiran na sana ang may busog at ang lalaking may martilyo para iligtas ang kanilang pinuno, ngunit biglang ibinabato ni Watt ang maraming card ng sabay-sabay gamit ang kanyang dalawang kamay. Iba ang mga card na ito kumpara sa dati. May mga kwerdas na nakakabit sa kanila, at isinara ni Watt ang kanyang mga mata habang siya ay lubos na nakatuon. Bawat card ay nakatuon sa mga mahahalagang bahagi ng katawan ng may busog at ng lalaking may martilyo. Bawat individual na pag-atake ay diretso at maiiwasan, ngunit imposibleng makatakas ng walang anumang pasa dahil maraming pag-atake ng sabay-sabay. Lubos na nagulat ang may busog sa lawak ng mga pag-atake na kayang gawin ni Watt. Kinokontrol niya ang hangin sa napakabait na paraan na walang kapansin-pansing kamalian. Bawat card ay makakarating sa kanyang target. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jack ang mga daga at hinagis ang kanyang espada sa dibdib ng umaatake habang si Philip naman ay sunod-sunod na ibinagsak ang kanyang mga suntok diretso sa gulugad ng lalaki. Parang isang baril na gatlang siya na nagbabagsak ng suntok pagkatapos ng suntok, at sa isang segundo ay nabiyak ang gulugad at ang buong likuran ay napuno ng mga butas. Sinubukan ng lalaking may martilyo at ng may busog na maiwasan ang mga pag-atake ni Watt ngunit hindi pa rin nila magawa. May mga litid silang naputol at maraming mga hiwa ang lumitaw sa kanilang mukha. Nagamit ni na Philip at Jack ang ilan sa kanilang enerhiya, ngunit dahan-daang bumabalik ang kanilang mga enerhiya. Inilipat nila ang kanilang pansin sa lalaking may martilyo na pa rin namang nagbabagang loob mula sa pag-atake ni Watt. Binawi ni Watt ang lahat ng mga card at ibinato muli ito sa may busog.
Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa ng hindi inaasahang bagay ang may busog. Kinuha niya ang isang rolyo scroll at isinaaktibo ito. Dahil dito, ang rolyo at ang may busog ay naging isang kidlat na ilaw at muling lumitaw malapit sa lalaking may martilyo, pagkatapos ay bumaril ng dalawang pana kay Jack at kay Philip na naging dahilan para sila ay tumikim pabalik. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtipid ng enerhiya ang may busog. Tumakbo si Watt patungo sa kanila at sumali kina Philip at Jack. Ngayon, ang labanan ay mula sa 3 laban sa 3 patungong 3 laban sa 2. Halamang patay na ang pinuno ng mga umaatake. Mukhang nabigo ang may busog, patuloy siyang tumitingin sa pinuno na mahinang humihinga, pagkatapos ay sa kanilang kalagayan. Ang labanan na nasa pagkakahinto ay biglang nagbago, at ang kanilang kasamahan ang naging dahilan para lumihis ang kalagayan. Iniisip niya kung tumakas o ipagpatuloy ang laban, ngunit nang maalala niya ang pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, isa na lamang ang paraan niya. Kailangan nilang iligtas ang pinuno at dalhin siya pabalik o mamatay kasama niya. Walang buhay na makakamit kahit na sila ay bumalik sa sekta kung hindi nila dadalhin pabalik doon ang pinuno. Tumingin siya sa lalaking may martilyo at gumawa ng isang kilos. Dahil dito, inilagay ng lalaking may martilyo ang kanyang dalawang kamay sa likuran ng may busog at sinimulang ilipat ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Inilagay ng may busog ang isang pana sa kanyang busog at itinaas ito hanggang sa matindi. Ang lahat ng espiritual na enerhiya ay inililipat sa pana at sa kanyang mga paa. Hindi man lang tumagal ng 1 segundo ang paglilipat ng lahat ng enerhiya, at bago pa makareaksyon ang tatlong magkakaibigan, lumundag siya diretso sa langit habang siya ay napapalibutan ng asul na kidlat. Sa isang tumpak na paglukso ay nag-iwan siya ng isang buta sa lupa at umabot pa sa higit sa 50 talampakan ang taas. Itinuturo niya ang busog sa tatlong magkakaibigan at binitawan ang pana. Nakareaksyon agad ang tatlong magkakaibigan nang siya ay lumundag, ngunit hindi nila ganap na maiwasan ang sakop ng pagsabog dahil tumama ang pana sa lupa. Hindi nila inasahan ang huling pag-atake na ito, lalo na't ito ay isang ganap na lakas na pag-atake. Parang mga manika silang tinilapon ng pagsabog patungo sa tatlong magkakaibang direksyon. Kabanata 274. Ang dahilan kung bakit sila nasugatan sa huling pag-atake na iyon ay hindi lamang dahil mabilis ito. May isa pang dahilan, ang tatlo sa kanila ay nakatanggap ng senadoryos. Nang sila ay tumayo, sina Watt, Philip, at Jack ay lahat ay tumingin patungo sa kakahuyan. Hindi pa rin nila binigyang pansin na suriin ang kanilang mga sugat. Ang may busog at ang lalaking may martilyo ay patuloy na maingat. Bagamat sugatan ang tatlong magkakaibigan, hindi naman ito nakamamatay. Ngunit nang mapansin nilang tumitingin sila sa kakahuyan, naramdaman din nilang may kakaiba. Mabilis na lumipad si Falk sa kakahuyan at bumagsak sa harap ni Watt. Maraming mga sugat ang hayop sa katawan at may ilang mga marka ng kagat dito. Ito ang senadoryos na natanggap ni Watt. Kahit sina Philip at Jack ay nakatanggap din ng senadoryos, ang pagkamatay ng kanilang mga hayop na ginagamit nilang mga kabayo, mounts. Pinayagan nilang malayang gumala ang mga hayop para hindi sila may feeling na siksik sa kanilang beast pouch, ngunit hindi nila inasahang mamatay sila sa ganitong paraan. Kumuha si Watt ng ilang mga tabletas at pinakain si Falk habang siya ay naglilipat ng ilang espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng kanilang kasunduan para matuno ang mga tabletas. Matapos tiyakin na hindi kritikal ang kalagayan ng hayop, inimbak ni Watt ito sa beast pouch at tumingin ng malamig patungo sa direksyon kung saan galing si Falk. Lahat sila ay nakakarinig ng mga hayop na mabilis na tumatakbo patungo sa kanila, at mula sa aura na kanilang ibinubuga, tiyak na sila ay nasa antas -5. Sa una, akala nila ay mga hayop ng kagubatan ito, ngunit nang sila ay lumabas, nakita nila na may tatlong tao na nakaupo sa tatlong hayop. Natakot ang mga tao mula sa sektang kidlat ng Kolgog. Ang triptong demonyo. Bulong ng may busog habang namutla ang kanyang mukha. Wala iba kundi sina Tran, Reed, at Sylvia sila. Ang tigre, elepante, at lobo, ang tatlong hayop ay lahat ay sumisinghot sa dugo ni Falk na natapon sa lupa. Pinakamalakas ang galit ni Watt. Hindi pa siya naging ganitong galit sa buong buhay niya. Lubos na nasugatan si Falk, at alam niya ang dahilan kung bakit. Ngunit, sa ngayon ay wala siyang magagawa. Masyadong malakas ang kabilang panig kahit na sila ay nasa kanilang buong lakas, halos imposibleng talunin ang mga kalaban dahil ang kabilang panig ay may tatlong hayop na nasa antas 5, at ang mga naglalakbay mismo ay isa ay nasa antas 2 ng baitang ng dakilang lakas at ang dalawang natitira ay nasa antas 3 ng baitang ng dakilang lakas. Isang panig lamang ang mananalo sa labanan. Nagsisisi sina Watt, Jack, at Philip na hindi sila nagtagumpay na umangat ng antas mas maaga. Nananatili sila sa baitang ng dakilang lakas para sa pagsasanay at pagpapalakas, ngunit ngayon ay mukhang hindi palaging patas ang mga kalaban.
Isang paraan lamang ang meron sila para harapin ito, ang tumakas. Ngunit harangan na ng kalaban ang kanilang daan patungo sa pinakamalapit na lungsod, at kahit na bukas ito, ang lungsod ay halos kapantay lamang ng lungsod ng Starwood. Walang tulong na makukuha nila doon. Agad na kumuha si Watt ng Silverwind, habang sina Jack at Philip ay kumuha ng mga methane grenade. Ang mga granadang ito ay gawa sa antas 6 na methane. Ibinalang nila ang mga granada at lumundag papunta kay Watt. Isinaaktibo ni Watt ang Silverwind habang hinawakan niya silang dalawa sa kanilang mga braso at lumipad palayo. Wala siyang tiwala na makipaglaban, at kahit na malakas ang pagsabog ng methane, hindi siya sigurado na mapapatay nito ang mga kaaway. Maaaring sila ay masugitan, ngunit sa sandaling masira ito, wala nang paraan para ilunsad ang pangalawang granada dahil maiiwasan na nila ito agad. At kahit habang tumatakas, panatay lang maingat si Watt. Hindi siya isang tagapagbunyag Harbinger, at hindi rin siya si Sam. Hindi niya maabot ang bilis ng isang hayop na nasa tuktok ng antas 5. Maaari na lamang niyang maabot ang bilis ng isang hayop na nasa paunang yugto ng antas 5, at ang mga hayop sa likuran niya ay nasa parehong antas. Ang tanging kalamangan niya ay ang kakayahang umangkop ng kanyang hoverboard. Hindi siya naglakbay sa tuwid na linya. Natapos na ng triptong demonyo ang mga tao mula sa sektang kidlat ng Kalgog at nagsimulang habulin si Watt. Maingat nilang binalak ito. Nang mapansin ng sektang kidlat ng Kalgog na ang tatlong magkakaibigan ay naglalakbay patungo sa iisang lugar, napansin din ito ng triptong demonyo at naghanda sila ng biglaang pag-atake na ito. Hindi nila nais na magkaroon ng anumang panganib at nais na tretuhin sila ng kasing dali hanggang sa maaari. Kaya naman, hinayaan nila ang sektang kidlat ng Kalgog na mapagod sila bago sila kumilos sa huling sandali. Ngunit hindi nila inasahang may sapat pa ring lakas ang tatlong magkakaibigan para tumakas. Hindi naman sila masyadong nag-alala dahil harangan na nila ang daan patungo sa pinakamalapit na lungsod, kailangan nilang maglakbay patungo sa ibang lungsod sa pamamagitan ng kakahuyan at magtatagal iyon. Ang mga karaniwang token ng komunikasyon ay hindi gagana dahil ang sakop nito ay hanggang sa isang lungsod lamang. Hindi sila makakakuha ng anumang mga puwersang tutulong. Sa sandaling iyon, mula sa isang hindi kapansin-pansing sulok ng dating larangan ng labanan, lumabas ang isang lalaki at isang hayop na nasa antas 4 at naglakad patungo sa pinakamalapit na lungsod. Bigla silang pumasok sa tore ng mga artisan at sinimulang makipag-ugnayan sa kanilang direktang nakatatandang opisyal sa tore ng mga artisan sa pamamagitan ng daluyan ng komunikasyon. Ang balita ay dumating din sa lungsod ni Sam sa lalong madaling panahon. Mga desperadong lumilipad sina Watt at ang iba pa, sinusubukan nilang ibalik ang kanilang lakas hanggat maaari. Ang mga jade ng puwang na kanilang inilagay sa kanilang mga bibig ay ang kanilang ginagamit. Maraming mga selula ng enerhiya ang kasya sa bibig sa loob ng jade ng puwang. Ginamit nila ito para makalas ng matagal sa mga labanan kapag nakikipaglaban sila sa mga taong may mas mataas na antas ng paglinang. At dahil napakadaling kumuha ng enerhiya mula sa selula ng enerhiya kaysa sa mga karaniwang batong espiritual, spirit stones, perpekto itong gumagana para sa kanila. Ngunit ang paghahabol ay hindi lamang paglipad at pagtakbo. Ang tatlong magkakaibigan sa hoverboard ay nagbabato ng mga pag-atake sa triptong demonyo habang ang triptong demonyo ay umaatake rin sa tatlong magkakaibigan sa hoverboard. Ngunit ipinakita ng buo ang kalamangan ng hoverboard sa laki at kakayahang umangkop. Maiiwasan ni Watt ang mga pag-atake gaano man karami ito o gaano man karaming direksyon ang kanilang galing. Ngunit wala namang ganitong kalamangan ang triptong demonyo, malalaki ang tatlong hayop at hindi makakaiwas ng hindi naliligaw ng daan. At kapag ang isang methane grenade ay ibinabato, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumigil at makagambala sa kanilang sarili. Lumilipad si Watt patungo sa pinakamalapit na lungsod ng Marquez. Ito ang tanging lugar kung saan naruroon ang mga naglalakbay na nasa baitang ng dakilang lakas. Hindi naman siya labis na nag-aalala, tiwala siyang kung mapanatili niya ang ganitong bilis, tiyak na makakatakas sila. At may kanyang nararamdaman na hindi na nila kailangang ganap na tumakas. May posibilidad na mababali ang mga tungkulin ng mga ngaso at ng hinahabol. Nagpatuloy ang paghahabol sa loob ng 2 araw at halos maubos na ang kakayahan ni Watt na mag-isip. Isaalang-alang niya ang lahat ng posibleng bagay maliban sa isa, ang mga selula ng enerhiya. Malapit nang maubos ang mga selula ng enerhiya sa Silverwind, at para palitan ito, kailangan niyang tumigil ng 1 segundo. Kahit na 3 segundo lamang ito, mataas ang posibilidad na mapipigilan sila. At noong 3 araw, sa umaga, nang siya ay nasa kalapit ng lungsod ng Marquez, naubos na ang mga selula ng enerhiya. Naibalik na ng 3 sa kanila ang kanilang mga enerhiya at halos gumaling na ang kanilang mga sugat. Kinuha nila ang mga plato ng pormasayo na ibinigay ni Sam at isinaaktibo ito.
Mahigit sa 4 na pormasayon ang nakaaktibo at lahat ay mga pormasayon ng pagtatanggol. Agad na pinalitan ni Watt ang mga selula ng enerhiya ng hoverboard. Ngunit bago pa sila makagalaw muli, 3 sibat ang sunod-sunod na lumipad patungo sa kanila at paulit-ulit na tumama sa iisang lugar. Nabiyak ang mga pormasayon at ang 3 ay tinilapon ng epekto nito. Ang 3 hayop na kanilang hinahabol ay tumigil. Ang larong pusa't daga na ito ay halos naging sanhi ng pagkainis ko hanggang sa mamatay. Ang gamit na ginagamit niya ay talagang mahusay. Maaari niyang iwasan ang lahat ng amin ng ganito sa loob ng 3 araw. Iniisip ko kung ano pang ibang mga bagay ang meron siya sa kanyang imbakan. Nagsalita si Tran habang siya ay bumaba sa kanyang tigre at lumakad patungo kay Watt. Siya ang nagbato ng mga sibat. Naghintay siya ng matagal para ilunsad ang pag-atakang ito at naghanda pa nga ng 3 sibat bago pa man para sa anumang kaso. Mabuting makipagtulungan kayo at sumama sa amin. Ang kailangan lang namin ay isang bagay kapalit, at narinig ko pa nga na bibigyan kayo ng pagkakataong sumali sa amin. Kumuha siya ng isang sibat, at sa pagkakataong ito ay medyo espesyal ito kumpara sa 3 nauna. Mukhang ito ang kanyang pangunahing sandata. Hindi na pinansin ng 2 natitira na bumaba. Ang dahilan kung bakit tumakas sina Watt at ang iba pa ay dahil walang pagkakataong talunin sila. Tungkol naman sa pagkamatay ng may dangal at iba pa, dapat itong gawin sa isang patas na laban, hindi sa isang biglaang pag-atake na ginawa ng mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Sa katunayan, kung sila lang ang 3 ito, maaaring subukan ng grupo ni Watt na makipaglaban, ngunit ang problema ay ang pagkakaroon ng mga hayop. Talagang kinakabahan si Watt at nais niyang isinaaktibo muli ang Silver Wind, ngunit nakatutok na sa kanya ang sibat ni Tran. Isinara ni Watt, Philip, at Jack ang kanilang mga mata. Sa totoo lang, hindi sila natatakot, dahil anuman ang mangyari sa kanila, maghihiganti si Sam. Ngunit ang buong plano para sa pagsasanay ay hindi maging pasanin siya at mapabuti ang kanilang mga kasanayan. Masyado na silang umaasa kay Sam at naging kupas na ang kanilang mga kakayahan. Habang iniisip nila ang mga paraan para tumakas, naramdaman nila ang isang bagay at umiling. Lumitaw ang mga mapang asar ng ngiti sa kanilang mga mukha. Kabanata 275. Sina Watt, Philip, at Jack ay lahat ay binuksan ang kanilang mga mata, nagpalitan ng tingin, at ngumiti ng mapang asar. Talagang sila ay nagsisisi na hindi sila nagtagumpay na umangat ng antas mas maaga at ngayon ay kailangan nilang harapin ito. Kung sila ay nasa baitang ng dakilang lakas na, sinubukan nilang harapin ang mga taong ito kahit na may mga hayop pa silang kasama. Ngunit ngayon, ang bagay na pinaka nila ayaw na mangyari ay dumating na. Agad silang nagpahinga at umupo sa lupa. Hindi na rin sila naramdaman ang tensyon. Dahil naramdaman nila ang ilang karagdagang presensya malapit sa kanila, may 4 silang mga eksperto sa baitang ng dakilang lakas na tila nasa huling yugto na. Tumingin din ang triptong demonyo sa isang direksyon kung saan 4 na lalaking nasa gitna ng edad ang tumatakbo patungo sa kanila. May mga batas ng 4 na pangunahing propesyon sa kanilang mga dibdib. Narito sila para iligtas sina Watt, Philip, at Jack. Nang tingnan ng triptong demonyo ang paparating na 4 na tao, hindi nila napigilan na nikipit ang mga mata. Tumingin sila sa kanila ng malamig at tanong ni Tran. Ito ay isang pribadong usapan, sana hindi kayo makikialam. Malapit na silang matapos ang misyon at ayaw nilang may makagambala. Ngunit sinabi ng pinuno ng tore ng mga artisan sa lungsod. Paumanhin. Ngunit ang 3 ito ay aming mga karangalan na mga bisita. Hindi namin papayagan na saktan sila. Sa mga salitang iyon, ibinugin niya ang kanyang aura bilang isang gumagamit ng baitang ng dakilang lakas na nasa huling yugto at tinatitigan si Tran na ayaw umatras. Bumantong hininga ng maluwag sina Watt, Philip, at Jack. Talagang natakot sila na baka hindi sila maabot ng oras, ngunit tila inaasahan na ng mga pinuno ng tore ang kanilang pagdating. Kahit na hindi nila alam kung paano nila nalaman na darating sila, hindi na nila ito pinansin ngayon. Ngunit matapos ang kaginhawahang iyon, naramdaman nila ang tunay na pagkabigo. Kung sana ay naunang sila nagtagumpay na umangat ng antas, hindi nila kailangang tumakbo ng ganito kalayo. Hinabol sila ng 2 araw at gabi at halos mahuli na sila. Lalo na si Watt, tumingin siya sa triptong demonyo na parang gusto niyang lumunin sila ng buo. Lubos na nasugatan si Falk. Umatras ang triptong demonyo at hindi umatake. Pumasok sila sa teritoryo ng templo ng Diyos ng Kalgog at dumating sila para harapin ang mga individual. Kung sila ay makagambala sa 4 na pangunahing organisasyon ng mga propesyonal, mapapahamak sila. Kung mga mas mahihinang tao mula sa mga organisasyon ang narito, hindi nila ito papansinin, ngunit ang mga taong ito ay mas malakas pa kaysa sa kanila at hindi nila kayang makagambala sa kanila. Bumantong hininga si Tran ng may pagkabigo at tanong sa pinuno ng tore ng mga artisan.
Maaari ba kaming pumasok sa lungsod? Malamang na malugod kayong tinatanggap. Maaari kayong gumawa ng anumang gusto ninyo. Ang hindi ninyo lang magagawa ay makagambala sa mga gawain sa pagtatayo at umatake sa aming mga bisita habang sila ay nasa aming pangangalaga. Sa mga salitang iyon, umalis ang apat na pinuno ng tore kasama sina Watt, Philip, at Jack. Bumababa ang ulo ng tatlo, alam nilang sila ay napahamak. Napakasakit ng karanasang ito at namula ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. Nahulaan nila kung paano sila nailigtas at walang ibang paraan kundi si Sam ang makakapagligtas sa kanila, tama nga ang kanilang hula. Nang maabot si Sam ng balita tungkol sa mga umaatake, hindi siya kumilos. Sa halip, ipinaalam na lamang niya sa tore ng mga artisan ng lungsod ng Marquez na iligtas sila, at iyon pa ay sa kondisyon na maabot nila ang kalapit na lugar. Dahil nais nilang magsanay, hahayaan niya silang magsanay. Kahit na alam ni Sam na mayroon silang mahusay na potensyal sa labanan, sa mga paraan ng mundo ay masyado pa silang batang tibo at siya ang dapat sisihin. Sa lahat ng oras na ito, kusang loob niyang naging sobrang protektibo at hindi niya hinayaan na mas marami silang harapin sa mga gawain at kanyang kinuha ang lahat sa kanyang sarili. Ngayon, hahayaan na niya silang maranasan ang lahat nito. Sa tabi ni Sam, mararanasan nila ang sapat na pagkatalo maliban sa pagkatalo mismo kay Sam, at matapos ang ilang panahon, kusang loob nilang nasanay dito at nagpatuloy. Nabuo sa kanila ang ideyang imposibleng malampasan si Sam at hindi na kailangan iyon dahil sila ay mga kaibigan niya. Kahit noong sila ay pumunta para magsanay, pumunta sila na may pag-iisip na hindi sila dapat masyadong nahuhuli kay Sam. Isa pang epekto ng kanilang ugali ay hindi na sila tumitingin sa kanilang mga kapantay maliban kay Sam. Nararamdaman nila na ang iba ay hindi gaanong halaga at kayang nilang harapin ang lahat ng mga ito maliban kay Sam. Kahit na hindi nila kusang loob na buuin ang pag-iisiping iyon, bubuo ito ng kusang loob. Ngunit dapat nilang alisin iyon ng kusang loob. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kumilos si Sam. Kung siya ay kumilos ngayong pagkakataong ito, mararamdaman nila na okay lang iyon dahil si Sam ang nagligtas sa kanila mula sa sitwasyong ito. Siyempre, mararamdaman nila ang pagkainis, ngunit hindi nito mababago ang kanilang ugali. Sasabihin na lang nila itong natural. Ito ay katulad ng kung paano ang bawat bata ay nais na malampasan ang kanilang ama, ina, guro, o kanilang tagapagturo. Magsisikap silang maging mas mahusay, ngunit hindi nila mararamdaman ang anumang pagkabigo kapag sila ay tinulungan ng alinman sa kanila sa prosesong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dumating si Sam. Ngayon, hinabol sila ng 2 araw at kailangang dumating ang ilang mga taong labas para iligtas sila. Kung wala sila, mahuhuli na sila. Ngayon, lahat sila ay nag-iisip, kung hindi dahil sa mga koneksyon ni Sam, tapos na sila. Kahit na hindi dahil sa mga koneksyon, kung ang mga taong ito ay tumanggap lamang ng suhol at iniwan sila dahil wala si Sam, ano naman ang mangyayari? Isang pag-iisip lamang ang meron sila, hindi sila magiging swerte palagi. Ngayong pagkakataong ito, swerte sila na may mga koneksyon si Sam, swerte sila na tumagal hanggang sa maabot nila ang kalapit ng lungsod ang mga selula ng enerhiya, at swerte sila na sapat na pinahalagahan ng mga taong ito ang mga salita ni Sam. Swerte. Ang pinaka hindi mapagkakatiwalaang salik sa lahat. Iniligtas sila gamit ang pinaka hindi mapagkakatiwalaang bagay na ito. Matapos silang dumating sa tirahan na inayos ng pinuno ng tore, hindi pa rin ito nagpakita ng labis na kagandahang loob at nagsabi. Maaari na lamang namin kayong iligtas sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng linggong ito, mayroon kaming gagawin at hindi na makakapanatili sa lungsod. Hindi rin namin kayo maaaring isama dahil ito ay isang lihim na pagpupulong. Umaasa kami na gagawa kayo ng sarili ninyong mga kaayusan pagkatapos ng linggong ito. Matapos iyon, umalis ang pinuno ng tore. Malungkot ang mood ng 3 magkakaibigan. Wala silang takot sa lahat ng oras na ito. Kahit na naharap sila sa sektang Sibat ng Kidlat at sa sektang Kidlat ng Kalgog, hindi sila gaanong naapektuhan. Punong-puno sila ng kumpiyansa. Naramdaman pa nila na maaari nilang gamitin ang mga ito bilang mga pang-ahas ng kanilang mga sandata, whetstones. Ngunit ngayon, nagbago ang sitwasyon. Naiintindihan na nila na hindi patas ang mga kaaway at hindi sila papayagan ng mga panganib na magkaroon ng sapat na oras para lumago. Nais nilang pigilan muna ang kanilang paglinang ng kakayahan, ngunit ngayon ay hindi na nila kailangang maghintay para sa pagbabago ng antas. Si Watt ang unang kumilos, dinala niya si Falk sa tore ng parmasyutiko at pinagaling doon bago siya bumalik sa bakuran. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagbabago ng antas. Bago pa siya, naglalaro na ng cultivation sina Jack at Philip. Kung maaari silang magtagumpay na umangat sa antas 1 ng baitang ng dakilang lakas at pati na ring palakasin ang kanilang katawan gamit ang katawan na cultivation, maaari nilang labanan ang kanilang mga kalaban.
Kahit na ang pagdaragdag ng mga hayop ay magpapahirap sa kanila, maaari pa rin nilang itong hawakan. Kaya naman, sa susunod na linggo, patuloy silang naglaro ng cultivation. Ngayon, nag-aapoy ang kanilang mga puso. Kahit na hinabol sila ng buong imperyo noon, hindi sila naramdaman na masama. Ngunit ngayon, hinabol sila ng mga taong ilang taon lamang na mas matanda kaysa sa kanila, hindi nila napigilan ang damdaming pagkabigo at pagiging mababa ng tingin sa sarili dahil sa kanilang kakulangan sa lakas. Si Jack ang unang nagtagumpay na umangat ng antas. Dahil nasa limitasyon na sila, kailangan lamang nila ng kaunting tulak. Pagkatapos niyang magtagumpay na umangat ng antas, agad na nagpatuloy si Jack sa paglinang ng kanyang katawan. Mamaya pa ay halos sabay na nagtagumpay na umangat ng antas sina Philip at Watt. Matapos ang linggo, handa na silang umalis ng lungsod. Napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay matapos nilang harapin ang grupong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw na nilang maging ganap na nahuhuli tulad ng dati. Nasa kanilang pinakamabuting kondisyon sila at may kumpiyansang lumabas ng pader ng lungsod at pumasok sa kalapit na kakahuyan habang sila ay naghihintay na dumating ang triptong demonyo. Hindi sila naging walang ginagawa at gumawa ng ilang mga paghahanda para sa labanan. Mayroong isang pinakamahalagang aral na natutunan nila mula sa mga karanasang ito, ang mga labanan ay hindi kailanman patas. Kailangan nilang manalo sa anumang paraan. Mabuti na lamang kung gusto ng mga kalaban na makipaglaban ng patas, ngunit ngayon na sila ay sama-sama paggamit ang mga hayop, kailangan nilang umalis sa mga iniisip tungkol sa pagiging maginoo at paglalaro ng patas. Kaya naman, pinili nila ang larangan ng labanan. Isang makitid na lambak ito. Malalaki ang mga hayop at hindi angkop na malayang gumalaw sa lambak na ito. Pinili nila ito para mabawasan hanggat maaari ang banta ng mga hayop kung hindi patas ang labanan, gagawin nilang patas ito. Kabanata 296. Matapos ng ilang sandali ay umalis din ang triptong demonyo sa lungsod at pumunta sa lambak. Nang sila ay pumasok sa lambak, agad nilang naintindihan ang kanilang kawalan ng kalamangan. Hindi gaanong malayang gumagalaw ang kanilang mga hayop dito. Kung aatakehin ng mga hayop, magiging gulo ang buong labanan dahil mawawalan sila ng paningin sa kanilang mga kalaban. Sa sandaling iyon, binuksan ni Watt ang beast pouch at lumitaw si Falk sa ibabaw ng lambak na lumilipad sa himpapawid. Maaaring umatake si Falk mula sa itaas kung kailangan. Nikipit ang mga mata ng triptong demonyo. Alam nila ang lakas ng 3 taong kanilang kinakaharap. Maaari silang makipaglaban sa mga taong may mas mataas na antas, kahit na sila ay mga piling mandirigma. Ngayong sila ay nagtagumpay na umangat sa baitang ng dakilang lakas, nababahala na sila, at ngayon ay tinanggal na ang kanilang tanging kalamangan. Kung hindi sila umaatake dito, maaaring maghintay pa ang grupo ni Watt dito dahil wala silang tiyak na paghihigpit sa oras, ngunit ang triptong demonyo ay may misyong dapat tapusin. Isang linggo na silang lampas sa takdang petsa ng 1 buwan at hindi na sila makakapaghintay pa, maaari na lamang silang magsugal at talunin ang 3. Sinimulan nilang pumasok sa lambak. Di nagtagal, magkaharap na ang 2 grupo. Mukhang lahat ng miyembro ng triptong demonyo ay mga mandirigma. Gumagamit si Tran ng sibat, hawak naman ni Sylvia ang isang espada, at si Reed ay nagsuot ng pares ng mga guwantes. Walang pag-aalinlangan na hinarap ni Jack si Sylvia, habang si Philip ay hinarap si Reed, at si Watt naman ay naiwan kay Tran. Naging tensyonado ang kapaligiran at nagkaroon sila ng matinding pagtitigan. Sa huli, si Sylvia ang unang kumilos. Inilabas niya ang espada at inalog ito ng paalang. Sinaklo ng sinag ng espada ang 3 nilang lahat. Malaki ang pag-atake, ngunit kaunti lamang ang lakas nito. Madaling hinarang ito ni Watt at ng iba pa. Nagsimula ang labanan. Kinuha ni Jack ang kanyang espada, ngunit hindi ito paalang o patayo, ang sinag ng espada ay bumaril na parang bala. Gumagamit si Sylvia ng mahabang espada na mahigit sa 3 talampakan ng haba, hinarang niya ang sinag ng espada, ngunit hindi ito ganap na nawala. Sa halip, ang sinag ng espada ay parang pagbuhos ng tubig, nung maputol ito ni Sylvia, nahati ito at tumama sa kanya. Isa ay dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, ngunit ang kalahati naman ay tumama sa kanyang tiyan. Malaki nang nabawasan ang lakas ng pag-atake, ngunit nag-iwan pa rin ito ng maliit na galos sa kanyang balat. Hindi naghintay si Jack na gumalaw siya, sinamantalan niya ang pag-atake at sumunod agad sa kanyang susunod na galaw. Habang siya ay umaatake, nagsimulang hamarang si Sylvia. Ngunit lalong nagiging mahirap ang mga pag-atake ni Jack sa bawat galaw. Sa tuwing gumagawa siya ng galaw at hinaharang ito ni Sylvia, hindi tumitigil ang sinag ng espada, kumikilos ito na parang isang patak ng tubig, sumusunod sa mahabang espada, at nagsisimulang saktan ang braso ni Sylvia. Ito ay katulad ng paraan ng kanyang pag-atake sa kalaban mula sa sektang sibat ng kidlat.
Ngunit mas malakas ang depensa ni Sylvia dahil hawak niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at mas matatag ang kanyang kasanayan kumpara sa dating kalaban. Naging matindi ang labanan ng dalawang gumagamit ng espada. Mahusay ang depensa ni Sylvia at mahusay din ang opensa ni Jack, hindi niya binibigyan pa siya ng panahon para umangkop sa mga pag-atake at gumawa ng kontra-atake. Si Philip naman ay sumunod sa parehong paraan na ginamit niya sa mga alagad ng sektang kidlat ng Kalgog. Iniwan niya ang kanyang bilis at maingat na pinapanatili ang katinoan. Ngunit si Reed ay mas mabilis pa kaysa sa dating gumagamit ng daga, parang isang lobo siya, maliksi, mahusay, at kritikal. Ang bawat suntok at sipa niya ay labis na mabangis at nakatutok sa mahahalagang bahagi ng katawan. Sa pagkakataong ito, hindi gumana ang kontra-atake ni Philip tulad ng dati. Umatake si Reed mula sa gilid na nakatutok sa isang lever blow, suntok na nakatutok sa mga kalamnan ng braso. Nang maglabas si Philip ng metal na tinak mula sa lugar na iyon, hindi siya umatras. Sa halip, ibinaluktot ni Reed ang kanyang katawan pabalik sa hindi natural na anggulo habang binago niya ang suntok mula sa lever blow patungong suntok sa katawan. Muntik na lamang dumampi ang tinak sa kanyang dibdib, ngunit tinanggap ni Philip ang buong lakas ng suntok. Kahit na natatakpan siya ng metal, nanginginig pa rin siya at tumikim ng isang hakbang pabalik. Para sa kanyang mga pag-atake na may katinoan, ang pangunahing salik ay katatagan, ngunit hindi niya ito nakuha. Sa sandaling mawalan ng katatagan, napilitan siyang makipagbuno ng santukan. Wala nang ibang paraan si Philip at pumili na lang ng santukan. Ang kanyang mga kamao ay natatakpan ng mga metal na tinak at nasa estado ng napakainit na pula. Hindi diretso na umatake si Philip, sa halip, nagsimulang makaiwas, bagamat halos lang itong gumana. Lumipat siya patungo sa isang malaking bato at inilagay ang kanyang likuran dito. Ang batong iyon ay may maraming mga pituchi, protrusions, at may isang puwang na kayang umangkop sa dalawang tao. Nang umatake si Reed, tinanggap ni Philip ang suntok at hinawakan ang braso ni Reed. Agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas para pilitin si Reed papasok sa puwang sa pagitan ng mga bato at tinakpan ang daanan palabas. Napakalakas ng tingin ni Philip, ngunit ang kanyang buong katawan ay naging napakainit na pula at maraming mga metal na tinak ang lumabas mula sa harap ng kanyang katawan at maging sa kanyang mukha. Ngumisi siya kay Reed, na nagulat. Napakasigasig niya na pilit na inalis si Philip sa kanyang komportebleng mga pag-atake na may katinoan, kaya hindi niya napansin ang ginagawa ni Philip. Ngayon ay natigil siya sa isang makitid na puwang at nasa harap niya si Philip na nakakubli sa tanging pasukan. May kanyang nararamdaman na napakasama, at lalong lumakas iyon nang makita niya ang mga galaw ni Philip. Puno ng mga tinak ang buong katawan ni Philip, at walang puwang para siyang umatake. Kung sa normal na bukas na lupain ito, baka gumamit siya ng kanyang mga paa para umatake, ngunit ngayon ay natigil siya, halos hindi na siya makakahakbang, lalo na pang makasipa. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamao. Ngayon ay may mga tinak hindi lamang sa mga kuko ng kanyang mga kamao kundi mayroon pang dagdag pa. Bumalik si Philip sa kanyang dating estilo, ang tinunaw na metal, molten metal. Ang tinunaw na metal ay nagsimulang tumagas mula sa kanyang mga kamao at umaagos mula sa mga tinak. Pagkatapos ay sinimulan ni Philip na ibagsak ang kanyang mga suntok. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Reed na makapagsalita pa. Maaari na lamang gamitin ni Reed ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya para lumikha ng isang kalasag para maarang ang mga pag-atake bago siya may pagligtas ng kanyang mga kaibigan. Samantala, nagkakaroon ng matinding labanan sina Watt at Tran. Sinimulan ni Watt ang labanan gamit ang kanyang mga card. Walang pag-aalinlangan siyang nagbabato ng mga card sunod-sunod kay Tran. Si Tran na bihasa sa sibat ay hindi nakapagharang ng ganap dahil ang sibat ay nangangailangan ng labis na malalaking galaw para makaharang. Matapos ng ilang sandali, ninas siya at pilit na nilapitan si Watt. Sa prosesong iyon, dalawang card ang nagdulot ng malalim na mga hiwa sa kanyang dibdib at tiyan. Nakadikit iyon sa kanya, ngunit ganap na balewala ito kay Tran at hindi niya binigyan ng pagkakataon si Watt na magbato pa ng card. Ngunit hindi naman nababahala si Watt. Hindi ibig sabihin na dahil gumamit siya ng mga card, hindi siya magaling sa malapit na labanan. Sa totoo lang, pinagsisihan pa nga ni Tran na makipaglaban ng malapit. Dahil ang mga pag-atake ni Watt ay labis na mabangis. Isinaaktibo niya ng buo ang silver coat dahil hindi niya pinapansin ang pagkawala ng espiritual na enerhiya, kaya naman kayang niyang tiisin ang mga pinsala, at hanggang sa hindi tumatama ang sibat sa kanyang katawan mula sa harap, hindi siya nababahala sa mga maliit na pinsalang mararanasan niya habang hinaharap ang mga pag-atake. Hindi kayang gawin iyon ni Tran ng walang pag-aalala dahil hindi pa niya nakikita ang anumang estilo ng paglaban na kasing brutal ng kay Watt. Ang hangin na nagiging resulta ng bawat suntok at sipa ni Watt ay kumikilos na parang mga talim ng hangin. Malaki ang pagkawala ng espiritual na enerhiya dito, ngunit tila hindi ito pinapansin ni Watt.
Gumagawa siya ng bawat galaw para pumatay. Hindi niya makalimutan ang kahihiyan noong nakaraang araw at siya ang pinakamalakas na nataman sa tatlo. Natatandaan pa rin niya kung paano sinira ni Tran ang apat na Forma Scion gamit ang kanyang mga sibat at gumawa ng galaw. Malapit na silang mamatay noong panahong iyon. Ngayon, lahat ng galit niya ay ibinubuhos niya kay Tran. Sinimulan niyang itoon ang kanyang mga galaw sa dalawang sugat sa itaas na bahagi ng katawan ni Tran. Biglang naging halos walang silbi ang sibat. Parang isang baliw na umaatake si Watt. Ganun na lamang, ang 3 taong tumakas mula sa Triptong Demonio ay ngayon ay binubugbog ang Triptong Demonio. Sa sandaling iyon, naging hindi mapakali ang Death-Eating Wolf. Habang masugid na inaatake si Reed sa sulok ng bato, naging labis na mabangis ang lobo at lumundag para umatake kay Philip. Hindi sapat na kalaki ang lambak para mapaglalakanan ng mga galaw ng dalawang ibang hayop, at kahit na ang lobo ay may kaunting espasyo lamang para umatake ng may buong lakas. Sa sandaling iyon, sumali si Falk sa labanan, mga talim ng hangin ang nagsimulang bumuhos sa lobo mula sa langit. Nasa ligtas na distansya si Falk mula sa tatlong hayop at wala silang magagawa tungkol dito. Nang makita ni Tran ang buong eksenang ito, nag-isip siya ng malalim at isinara ang kanyang mga mata saglit. Nagsimulang umungal ang tigre at ang soul-devouring elephant, at ang buong lambak ay umalingaw-ngaw ng kanilang mga tunog. Biglang naramdaman ni Watt, Philip, at Jack ang ilang panlabas na panghihimasok sa kanilang espiritual na kamalayan, may umaatake sa kanilang mga kaluluwa. Si Jack ang unang nakabawi at tumingin ng malamig sa elepante. Naramdaman niyang ang panghihimasok ay mula sa elepanteng iyon at labis siyang nenas. Ang mga hayop na ito ang dahilan kung bakit sila tumakas noong una. Ngayon ay naghanda sila at dinala ang labanan sa kanilang napiling lambak para sa kadahilanang iyon. Ngunit ang elepanteng ito ay may ganitong kakayahan pa rin. Ngunit tila hindi pa ito ganap na nabuo. Biglang gumalaw ang malaking katawan ng elepante at tinakpan ang buong tanawin sa kabilang bahagi nito habang ito ay humiga. Parang napagod ito mula lamang sa isang galaw. Nabawi ni Sylvia ang ilan sa kanyang lakas at diretso na sinaksak si Jack. Tinanggap niya ang suntok at nag-iwan ng galos ang espada sa kanyang tiyan. Ngunit di nagtagal, bumalik na naman ang labanan sa paunang yugto, kung saan simpleng nalampasan ni Jack si Sylvia sa kanyang kasanayan. Ang pagiging mandirigma ng espada ni Sylvia ay tila nakatuon sa depensa kaysa sa opensa, kaya hindi niya maibalik sa kanya ang kontrol sa labanan. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Philip ang unang natapos sa kanyang kalaban. Ang bato na pumapalibot sa kanila ay nagsimulang mabasag dahan-dahan at sa huli ay nabasag ito. Sa gitna ng tambak ng mga bato, si Reed ay parang isang tambak ng durog na karne. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga butas at dumudugo mula sa ulo hanggang sa paa. Reed! Malakas na sigaw ng galit si Sylvia habang tinitingnan ang katawan ni Reed. Halos humihinga na lamang siya. Ngunit si Philip na napagod din ay tinapos ang hiningang iyon gamit ang isang sipa, at ang ulo ni Reed ay gumulong sa gilid. Kabanata 297. Patay na si Reed at biglang naging baliw ang lobo. Ubos ng dugo ang bibig nito at naging labis na mabangis ang mga mata nito. Napansin ni Watt ang pagbabago sa lobo habang ito ay umuungal ng malakas at nagulat siya. Mga mandirigma ng hayop beast warriors sila. Patayin ang lalaki at masasaktan ang hayop. Sa sandaling sabihin iyon ni Watt, nalito sina Philip at Jack, hindi nila alam ang ibig sabihin ng terminong beast warrior, ngunit pinaniniwalaan nila ang sinabi ni Watt. Lubos na nagulat ang mga kalaban. Hindi nila inasahang may makakaalam tungkol sa paglinang ng kakayahan ng mga mandirigma ng hayop mula sa isang probinsyal na imperyo. Bihira na ang paglinang ng kakayahan ng mga mandirigma ng hayop at tanging ang paksayon ng mga hayop ng 6 na pangunahing kapangyarihan ang naglilinang ng mga kasanayang ito. Mahusay ang mga mandirigma ng hayop sa maraming aspeto dahil mayroon silang higit na pagkakaugnay sa espiritual na enerhiya kaysa sa mga karaniwang mandirigma, at maaari silang makipaglaban ng mahusay sa pagtutulungan ng kanilang mga hayop. Ngunit ang kanilang tanging kawalan ay kung ang hayop o ang naglalakbay ay mamatay, ang natitira ay makakakuha ng malubhang pinsala sa kanilang kaluluwa at espiritual na kamalayan. Ngayon, bagamat naging baliw ang lobo, hindi ito nasa pinakamabuting estado ng pag-iisip at hindi na rin ito maayos na kinokontrol ang kanyang katawan. Si Philip, na unang natapos sa kanyang kalaban, ay diretso na pumunta sa lobo at nagsimulang makipagbuno dito. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang hayop at ang lalaki, at bawat suntok ni Philip ay tumatama sa ulo nito. Sa tatlong hayop na narito, ang lobo ang pinakamaliit, ngunit 10 beses pa rin itong mas malaki kaysa sa karaniwang lobo. Sa pagkakataong ito, may kalamangan si Philip dahil hindi gaanong malayang gumagalaw ang lobo at hindi rin malinaw ang pag-iisip nito para gamitin ang kanyang katawan. Ang mga pag-atake ni Philip ay tumutusok sa balat nito at unti-unting pumuputol ng laman.
Nagsimulang bumagsak ito sa mga pader at bato ng lambak na nagdulot ng dagdag na pinsala sa sarili nito. Di nagtagal, muntik nang mapahamak ang lobo, ngunit kaunti na lamang ang natitirang lakas ni Philip. Kahit na gumagamit siya ng mga selula ng enerhiya, tumutulong lamang ito sa pagkauhaw ng enerhiya, hindi sa mga sugat. Ungol. Malapit na niyang ibigay ang huling suntok nang umalangaw ang isang malakas na ungol ng tigre sa buong lambak. Lahat sila ay nagulat ni Watt, Philip, at Jack. Dumating ang tigre mula sa kabilang bahagi ng lambak. Sobrang nakatuon sila sa labanan kaya hindi nila napansin na nawala ang tigre. Hindi rin nakatulong ang elepante na nakakubli sa kanilang tanawin. Agad na naging alerto si Philip, mabilis niyang tinapos ang lobo at uminom ng isang tableta. Labis siyang maingat. Hindi na siya makakapaglaban pa ng isa pang matinding labanan. Nagsimulang magalit din ang elepante. Nagpalitan ng tingin sina Watt, Jack, at Philip at umiling, gumawa sila ng ilang paghahanda at umaasa silang hindi na nila kailangang gamitin iyon. Biglang ibinigay ng buong lakas ni Watt at Jack ang kanilang sarili, iniwan nila ang pagtatanggol at nagsimulang umatake ng agresibo. Nagulat sina Sylvia at Tran na akala nila ay makakatulong sila ng mga hayop dahil biglang tumalon si Philip gamit ang isang jade ng puwang patungo sa tigre at pilit na binuksan ang bibig nito. Ang mga ngipin nito ay tumusok sa kanyang balikat, ngunit parang hindi niya ito pinapansin, nagsimulang magbato siya ng mga granada sunod-sunod at kabuoang 6 na granada ang ibinuhos niya sa bibig nito. Inalis niya ang sarili mula sa bibig ng tigre at tumakbo pabalik. Sumabog ang tigre. Nabigla si Tran at umubo ng dugo, namutla ang kanyang mukha habang hawak niya ang kanyang ulo para tiisin ang matinding sakit sa kaluluwa. Tinapon ng pagsabog si Philip at napunit ang kanyang dibdib mula sa balikat. Ganap na nakikita na ang kanyang kasukasuan ng balikat. Lubos na nagulat si Sylvia sa biglang pagbabago ng mga pangyayari, akala niya ay makakakuha sila ng kalamangan sa sitwasyon, ngunit biglang naging baliw ang grupo ni Watt. Lalong nagulat siya nang hindi hinarap ni Watt si Tran, sa halip, tumalon siya sa himpapawid at nagsimulang magbato ng mga card sa mga pader ng lambak, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog na naging dahilan ng pagbagsak ng mga pader. Ang mga bato ay bumagsak sa elepante na nagdulot ng malubhang pinsala dito. Doon lamang narehistro ni Sylvia ang mga pangyayari, ngunit huli na, handa na si Jack gamit ang kanyang lihim na sandata. Mahigit sa 30 larawan ng espada ang pumapalibot sa kanya habang siya ay nagtitipon ng lahat ng kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang braso na hawak ang espada ay napunit at dumudugo. Sa isang hila ng espada, ang 30 larawan ng espada ay buong puwersang umatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Lubos na siya nang naharap. Naiwasan niya lamang ang 3 sinag ng espada at ang iba pa ay tumusok sa lahat ng mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Hindi kayang tiisin ni Jack ang bigat ng pag-atake at lumuhad habang hawak ang kanyang kamay. Ang elepanteng sinusubukang alisin ang mga bato na bumabagsak dito ay naramdaman ang pagkamatay ni Sylvia at nawala ng konsentrasyon, na naging dahilan ng pagkabuhusan ng mga bato dito. Si Watt lamang ang nasa maayos na kalagayan, lumakad siya patungo kay Tran na patuloy na nagdurusa mula sa pag-atake sa kaluluwa dahil sa pagkamatay ng tigre. Tinapos niya ito at kinuha ang kanyang spatial ring. Tumingin siya kina Philip at Jack na lubos na nasugatan, lalo na si Philip dahil malapit sa kanyang puso at baga ang kanyang mga sugat. Kung wala ang mga hayop, madali nilang matatalo ang 3 tao. Ngunit ngayon, napilitan silang gumawa ng mga bagay na tila baliw dahil sa kanilang presensya. Tinawag ni Watt si Phal pababa at ipinahawak nitong dalhin sina Philip at Jack. Pumunta sila sa lungsod para gamutin at simulan muli ang kanilang paglalakbay. Sa eksaktong sandaling iyon, sa pinakamahalagang rehiyon ng paksayon ng mga hayop, 3 apoy ang namatay sa isang silid na puno ng mga apoy na may iba't ibang kulay. Ang taong tila tagapag-alaga ng silid ay laking ang mga mata at agad na tumakbo palabas ng silid para ipadala ang balita. Di nagtagal, ang balita ay dumaan sa isang kadena ng utos at napunta sa 2 tao, isa ay ang lalaking may chain sickle, ang isa naman ay ang pinuno ng paksayon. Agad silang pumunta sa isang lugar para magkita, na parang naunang napagkasunduan na ito. Ang 3 tauhan ko ay namatay. Nagsalita ang binatang may chain sickle ng may malamig na tono. Ano ang gusto mong gawin? Dahil sila ay namatay, nagbayad na kami ng presyo, kailangang tapusin ang misyon anuman ang mangyari. Pupunta ako sa kanlurang kontinente para harapin ang bagay na ito. Ngunit ang natitirang mga kapangyarihan ay magpapadala ng mga tao para habulin sila. Hahawakan ko na iyon ng mag-isa. Sa mga salitang iyon, umalis siya ng lugar nang hindi na naghintay ng sagot mula sa pinuno ng paksayon. Matapos ang 2 araw, ganap na gumaling sina Philip at Jack at nais nilang simulan muli ang kanilang paglalakbay.
Sa una, nais nilang maglakbay magkahiwa-hiwalay, ngunit matapos ang nakaraang labanan, naramdaman nila na mas mabuti na sila ay magkasama. Kaya naman, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, sa halip na normal na pagsasanay, nagpasya silang humanap ng mas maraming karanasan sa labanan. At doon nagsimula ang mahirap na serye ng mga hamon ng tatlong magkakaibigan. Binisita nila ang bawat lungsod at nagsimulang hamanin ang lahat ng taong nasa paunang yugto ng baitang ng dakilang lakas. Ang mga araw ay dumaan at 2 buwan na mula nang sila ay umalis sa lungsod ni Sam. Ngayong araw, lumabas si Sam at itinigil ang kanyang pagsasaliksik dahil may balita at bumisita si Ark sa kanyang lungsod. Ang balita ay tungkol sa Blackwater. Ang buong Orion ay sumailalim sa isang malawakang operasyon at nagkaroon ng labanan sa antas ng Transcendent. Dinala ni Ark ang meteorite sand at ang taong gumamit ng blood golems para umatake. Wala iba kundi ang taong pumatay sa ama ni Jack ito. Binanggit dati ni Jack na ang pumatay sa kanyang ama ay isang gumagamit ng blood golem at iyon lamang ang natitirang pahiwatig nila. Ayon sa kanilang kasunduan, kinuha ni Ark ang lahat ng mga mapagkukunan maliban sa meteorite sand. Hindi alam ni Sam kung binigyan siya ng kabuoang dami o may ninakaw man, ngunit wala siyang magagawa kahit na mayroon man. Hindi niya alam ang eksaktong dami ng inilang meteorite sand, sinabi niya lamang iyon bilang pagbabanta para hindi sila gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan tulad ng pagnanakaw at ibabalik nila ang lahat sa kanya. Naramdaman ni Sam na tiyak na gagana ang kanyang pagbabanta. Ang taong gumagamit ng blood golem ay isang pre-transcendent na naglalakbay, na nagulat kay Sam. Si Jack ay mga 19 na taong gulang, ibig sabihin ay nasa tuktok ng yugto ng nascent na ito noong panahong iyon. Kung talagang nakasama ng taong ito ang ama ni Jack sa isang ekspedisyon, ibig sabihin ay medyo malakas ang ama ni Jack. Basta't ang lalaking ito ay nawalan ng kakayahang magkaroon ng paglinang ng kakayahan ng dalhin siya kay Sam at inihagis lamang sa isang madilim na silid. Ibibigay ni Sam ang lalaking ito bilang regalo kay Jack at matatapos na ang kanilang kasunduan. Ngunit may iba pang kailangang malaman si Sam mula sa lalaking ito. Ang isla ng meteorite sand. Nasaan ito? At ilang tao ang nakakaalam tungkol dito? Tanong ito ni Sam habang sila ay nakaupo sa madilim na silid. Nagulat ang lalaki. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Sam ang bagay na ito. Nag-isip siya ng malalim at nagsalita na rin bilang tugon. Anak ka ba ni Jason? Hindi. Ngunit kung si Jason ay isang taong pinatay mo pagkatapos ng ekspedisyon sa isla ng meteorite sand, maaaring ang kaibigan kong si Jack ay ang kanyang anak. Ngayon, sagutin mo ang aking tanong. Lubos na nagulat ang lalaki. Kaya nga pala nakatakas siya at nakaligtas. Bulong niya ng mahina at tanong ulit. Dahil ba sa kanya ay sinira mo ang Blackwater? Bahagyang oo, ngunit kailangan ko ang meteorite sand. Umiling ang lalaki. Ang tahimik na problema na hindi niya natapos ay bumalik na at nilamon ang buong organisasyon. Sa totoo lang, ang meteorite sand ay nasa isang isla na nasa gitna ng karagatan patungo sa hilagang kanluran ng kontinente. Umalis kami mula sa hilagang mga lupang may nyebe ng Arian noong panahong iyon at naglakbay ng 5 araw sakay ng barko para maabot ang isla. Tungkol sa kanino ito pag-aari, tiyak na hindi lamang sa Blackwater ito pag-aari. Ang 4 na pangunahing kontinente ay may 4 na malalaking organisasyon sa ilalim ng lupa na namamahala sa madilim na bahagi ng lipunan, Blackwater ng kanlurang kontinente, Black Wind ng hilagang kontinente, Black Rock ng katimugang kontinente, at Black Flame ng silangang kontinente. Ang mga kapangyarihang ito ay magkakasamang nagmamay-ari ng isla. Kasing laki ng kalahati ng Orion ang isla at may iba't ibang seksyon na may iba't ibang uri ng meteorite sand. Ngunit ang problema ay buong taon itong natatakpan ng tundra at bukas lamang sa loob ng 3 buwan bawat taon. Kahit na sa panahong iyon, maliit lamang na bahagi ang nakalalantad, na kaya naming minahan. Ngunit ang pangunahing problema ay hindi namin alam ang mga katangian ng mga meteorite sand. Sa totoo lang, nakilala lamang namin ito dahil sa mga mapa. Sa totoo rin, walang sinuman sa 4 na pangunahing kontinente at iba pang mga nakahiwalay na imperyo ang maraming alam tungkol sa mga meteorite sand, tanging ang 6 na pangunahing kapangyarihan lamang ang nakakaalam. Iyon ang dahilan kung bakit ipinamahagi namin ang mga sand sa mga miyembro ng tauhan para sila ay mag-eksperimento at sabihin sa amin ang mga kalamangan ng iba't ibang uri ng sand. Ganito rin ang ginagawa ng 3 natitirang organisasyon. May isang kasunduan na pagkatapos naming makalapag ng mga katangian at gamit ng iba't ibang meteorite sand, gagawa kami ng isang sandata bawat 3 taon at ibebenta ito sa 6 na pangunahing kapangyarihan. Ngunit ngayon, hindi na magagawa iyon ng Blackwater. Walang kailangang karagdagang pagtatanong pa ay nagsalita ng buo ang lalaki. Kabanata 298. Dahan daw ang lumipas ang mga araw.
Sina Watt, Jack, at Philip ay patuloy na naglalakbay sa buong arian at hinahamon ang lahat ng posibleng naglalakbay. Hinamon at nakipaglaban sila sa maraming tao na nasa paunang yugto ng baitang ng dakilang lakas, nagalit sila sa mga sundalo, gwardya ng lungsod, markas, mga tauhan ng militar, at lahat ng makakaya nila. Pupunta na sila ngayon patungo sa imperial na kabisera ng arian, at pangunahin itong para kay Jack dahil may mga taong gusto niyang makita doon. Ngunit may kakaiba sa kanilang paglalakbay, hindi pa sila nakakasalubong ng kahit isang umaatake mula sa anim na pangunahing kapangyarihan, parang ganap na silang nawala. 20 araw na lamang bago matapos ang 6 na buwang panahon. Pagkatapos nilang tapusin ang bagay sa imperial na kabisera, kailangan nilang simulan ng bumalik sa lungsod ni Sam. Sa ngayon, nakamit na nila ang isang maliit na pagbabago ng antas at umabot na sa ikalawang antas ng baitang ng dakilang lakas. Lahat ay tila maayos na naglalakbay para sa kanila, ngunit hindi nila alam na may isang mapanganib na pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa kanilang pagtatago. Mula sa isang kalapit na puno ay may isang binatang nakasuot ng ganap na itim na damit kahit ang kanyang mukha ay natatakpan. Tanging ang mga itim na mata ang nakikita mula sa labas. May isang chain sickle na nakasabit sa kanyang likuran habang siya ay nanunood sa grupo ni Watt na kumakain ng inihaw na karne. Biglang lumingon ang binatang may chain sickle at ibinato ang kanyang sandata sa kakahuyan. Lumawak ang kadena at tila tumusok ang sickle sa isang bagay. Dahan-dahan siyang lumakad ng malalim at natuklasan ang isang bangkay na nakasabit sa chain sickle na tumusok sa leeg ng taong iyon. Tumingin siya sa paligid at muli nang ibinato ang chain sickle, ito'y umikot sa himpapawid, at nang bawiin niya ito, ang ilang mga puno ay bumagsak dahil hiniwa ng sickle. Nang malinaw na ang mga puno, makikita pa ang dalawang patay na katawan kasama ang mga nahulog na puno. Siya ang nag-utos sa triptong demonyo na harapin sina Watt at ang grupo. Matapos silang mamatay, dumating siya rito para harapin ang sitwasyon ng mag-isa, ngunit sa kanyang pagtataka, naintrigue siya sa tatlong ito. Dahil namatay ang kanyang mga tauhan, kailangan niyang kumuha ng 3 bagong tauhan. Nang makita niya ang mga taong ito, naintrigue siya, masigasig silang nagsasanay at lumalahok sa lalong maraming laban. Humanga siya at nais na makita ang kanilang paglago sa mga darating na araw. Kaya naman, ang natitirang mga pangunahing kapangyarihan ay nagdusa ng sunod-sunod na pagkatalo habang ang kanilang mga tauhan ay unti-unting nawawala. Hindi nila magawa ang anumang bagay dahil hindi nila alam kung sino ang pumatay, at kahit sa tore ng mga tagapaglahad, Sir Tower, ang tanging nakikita nila ay isang taong nakasuot ng itim na damit na ganap na natatakpan ang mukha at may chain sickle na pumutol ng maraming leeg. Narinig ng grupo ni Watt ang kaguluhan, ngunit hindi sila nereaksyon dahil nasa kakahuyan sila at tiyak na may mga hayop doon. Dahil walang aura na naramdaman nila, hindi nila ito seryosohin. Kinaumagahan, nakarating sila sa kabisera at nagsimulang magtanong-tanong si Jack. Kailangan pa niyang kumuha ng ilang pahintulot bago nila maabot ang kanilang destinasyon. Ito ay ang espesyal na imperial na akademya ng pagsasanay, at sa loob ng akademyang iyon ay may isang tiyak na seksyon para sa mga mandirigma ng espada. Itinatag lamang kamakailan ang seksyong ito matapos sumali sa arian ang Sword Marshal at ang 6 na espada ng Sword Marshal. Bago sila muling sumali sa puwersa, kailangan nilang tapusin ang 10 taong pagtuturo. Kaya ngayon, may 7 hindi kapani-paniwalang mandirigma ng espada sa akademya, at narito si Jack para makipagpalitan ng kaalaman sa kanila. Nais niyang subukan ang kanyang pagiging mandirigma ng espada at ang mga kasanayang kanyang kamakailang nilikha laban sa mga dalubhasa sa larangang iyon. Maaaring hindi sila nasa parehong antas ng paglinang ng kakayahan, ngunit dahil ito ay tunay na pagsubok ng kasanayan, hindi na nila kailangang isaalang-alang ang antas ng paglinang at makipaglaban ng pantay-pantay matapos pigilan ang kanilang paglinang. Ito ang kanyang plano para sa susunod na linggo, at talagang hindi niya na kaya na manalo sa alinman sa kanila. Ang karanasan sa labanan ng 7 tao ay hindi kayang maunawaan ni Jack, at kahit napigilan ang kanilang paglinang, hindi pa rin niya kayang harapin sila. Ang isa sa mga dahilan ay hindi pa kasing husay ng kanila ang kanyang kasanayan, at ang pangalawa ay ang kanilang katawan na binago noong sila ay nagtagumpay na umangat sa yugto ng nascent. Maaari nilang baguhin ang lakas ng kanilang paglinang upang maging katulad ng sa baitang ng dakilang lakas, ngunit hindi posible na baguhin ang kondisyon ng kanilang katawan at bawasan ang lakas nito. Ngunit hindi lubos na nabigo si Jack. Kumuha siya ng mga payo tungkol sa kanyang bagong estilo ng pagiging mandirigma ng espada, nakakuha ng bagong kaalaman tungkol sa mga depekto, at mga mungkahi kung paano bawasan ang mga depektong ito. Matapos iyon, sinimulan nilang balikan ang kanilang paglalakbay pauwi sa lungsod ni Sam. Samantala, sa lungsod ni Sam, ganap na nagbago ang anyo ng lungsod.
Ang lahat ng mga lumang gusali ay pinalitan ng mga bagong konstruksyon. Sa gitna ng lungsod ay may isang marangyang skyscraper na may pangalan ni Sam na inukit dito. Ang skyscraper ay may 70 palapag at makikita mula sa milya-milyang layo mula sa lungsod. Sa skyscraper bilang sentro, ang lungsod ay ngayon ay parang isang bilog na hinati sa 4 na kwadrant. Ang unang kwadrant ay may lahat ng uri ng mga pabrika at ilang mahahalagang tirahan ng mga tauhan. Ang ikalawang kwadrant ay puno ng mga tahanan para sa mga tauhan at kanilang mga pamilya. Ang dalawang natitirang kwadrant ay pinagsama at katulad ng parke ni Sam. Puno ito ng mga aktibidad, pagsubok, tindahan, at marami pang iba. May isang sulok sa lugar na ito na may malaking gusali, ito ang pagsisimula ng isa sa mga proyekto ni Sam. Tinatapos na ni Sam ang mga huling pagkakataon para handa na ang lahat sa oras ng pagbubukas. Sa panahong ito, dahan-daang umaangkop na sina Arthur at ang kanyang koponan. Nakita nila ang mga proyekto sa konstruksyon na itinayo mula sa simula. Ang marangyang mga gusali, ang mga makina na kasing laki ng mga hayop, lubos siyang nagulat nang bisitahin niya ang isang pabrika minsan. May ilang partikular na makina na hindi na kailangang gumamit ng espiritual na enerhiya para makagawa ng mga bagay. Hindi niya akalain na may mga ganitong makina at ang mga bagay na itinuturing niyang imposible ay nangyayari dito araw-araw. Ngayon ay umaasa na siya sa uri ng kasunduang gagawin ni Sam. Bilang isang tagapagmana ng isang pangunahing kapangyarihan, mayroon siyang akses sa mas malalim na kaalaman kaysa sa mga karaniwang tao, at alam niyang ang Shadow Sword ay hindi isang bagay na madaling makontrol. Sa totoo lang, maliban sa artisan at ang unang taong humawak ng espada, walang sino man sa mundo ang nakaya na pigilan ang espada. Kahit na si Mer Ali, isa sa mga nangungunang eksperto sa mundo, ay hindi na kaya na ipasuko ang espada, nakaya niya lamang natakpan ang espada gamit ang kanyang kaalaman sa mga pormasayon at inskripsyon. Kaya hindi masyadong umaasa si Arthur para sa espada. Kahit na karamihan ng mga kapangyarihan ay hindi kailangan ang espada para sa sarili nilang paggamit, gusto lamang nila itong makuha para hindi mapunta sa kamay ng isang taong maaaring makahawak nito at posibleng maging kaaway nila. Walang praktikal na benepisyo mula sa espadang iyon, ngunit nang makita niya ang mga makina na gumagawa ng iba't ibang bagay, halimbawa, nakita niya ang isang makina para sa pagpindot ng mga shell ng granada, at nang makita niya ang mga pagsubok ng granada, lubos siyang humanga. Dahil ang linya ng pagpupulong ng mga granada ay hindi gumamit pa ng kanilang mga kakayahan sa elemento, kailangan lamang nila ng kaunting espiritual na enerhiya. Marami pang ibang bagay na maaaring gawin ng hindi nangangailangan ng labis na pagsisikap mula sa mga artisan. Ang ilan ay mga pana, throwing knives, mga walang laman na plato ng pormasayon, at mga granada. Mayroon pang maraming mga gamit ng makina at mga pangkat na hugis parihaba kasama ng maraming iba pang iba't ibang istrukturang metal na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Ngunit naramdaman niya na ang mga bagay na ito ay magiging isa pang malaking bagay. Lubos siyang nasasabik sa uri ng kasunduang gagawin ni Sam. Samantala, nasa loob ng kanyang skyscraper si Sam. Ang 5 palapag ng skyscraper ay para sa tirahan, isa para sa kanya, isa para kay Watt, isa para kay Jack, isa para kay Philip, at ang ika-5 ay para sa mga katulong tulad ni Felicia at ang kanyang kapatid, pati na rin si Marian na dating pinuno ng batalyon ni Sam. Sa natitirang 15 palapag, 5 ay para sa mga layunin ng pagsasanay. May maraming mga makina na ginawa ni Sam para siya at ang kanyang mga kaibigan ay makapagsanay, kahit ang kanyang mga hayop ay may mga lugar kung saan sila makakapagsanay. Para sa natitirang 10 palapag, ang unang palapag ay para sa mga pagpapatawag at pagpupulong, ang ikalawang palapag ay isang punto ng pagmamanupaktura ng artisan, kung saan gumagawa si Sam ng mga bagay para sa mga pasadyang order, at ito ay para lamang sa mga espesyal na kaso kung saan maaaring nais ng customer na masaksihan si Sam habang gumagawa. Maaari rin itong gamitin para lokohin ang iba para hindi na sila mag-alala na hanapin ang tunay na pagawaan ni Sam. Para sa natitirang 8 palapag, ito ay mga silid ng pagsubaybay. Sa loob ng lungsod, may mga kristal na tore na inilagay bilang mga atraksyon, ngunit hindi alam ng mga tao na ang mga maliliit na toreng ito ay inilagay sa paraang sila ay mga kaganapan, nodes, para sa buong lungsod upang lumikha ng isang napakalaking pormasayon. Gumagana sila tulad ng mga tore ng komunikasyon. Dahil bumili si Sam ng maraming mga materyales na kailangan para gumawa ng mga token ng komunikasyon at mga kristal na nagre-record mula sa templo ng Diyos ng Kalgog, gumawa siya ng kanyang bagong imbensyon na isang sistema ng pagsubaybay. May maraming mga ilawan sa kalye na inilagay sa buong lungsod na may mga tuktok na kristal. Bukod pa rito, maraming iba pang mga lugar kung saan inilalagay ang mga kristal na node na ito. Tinawag ni Sam itong mga mata ng kristal, crystal eyes.
Ang mga pangyayaring nangyayari sa harap ng mata ng kristal ay ipapadala sa skyscraper sa pamamagitan ng mga tore ng komunikasyon at ipapakita sa screen. Kasama ng mga mata ng kristal, maraming mga kagamitan ang ginawa ni Sam gamit ang mga token ng komunikasyon bilang batayan na magdidirekta ng tunog. May isang individual na screen na inilaan para sa bawat mata ng kristal, at may isang individual na kagamitan ng komunikasyon na nakakabit sa bawat screen na magbibigay ng tunog. Sa ganitong paraan, ang buong lungsod ay nasa ilalim ng pagsubaybay ni Sam. Kabanata 299. Nasa kanyang skyscraper si Sam at tumitingin sa mga screen sa isang palapag. Walang tauhang nagpapatakbo sa bawat palapag, sa halip, banihag ni Sam ang bawat screen. Ang mga espiritu sa mababang antas ang may pananagutan sa pagmamasid sa buong lungsod, at lahat ng ito ay parang mga gamit ni Sam na maaaring direktang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi niya ito pinahintulutan. Sa halip, plano niyang gumawa ng isang malaking pagbibihag sa buong gusali para ang isang espiritu ang magiging responsable sa pag-uulat kay Sam. Gagawin itong parang isang katulong na AI. Plano niya itong gawin, ngunit bago iyon, kailangan niyang suriin ang lahat ng mga nodal point sa lungsod. Ang mga tore na nagsisilbing mga node ay hindi lamang ang bahagi ng mga porma sayon. Ang pagkakaayos ng mga ilawan sa kalye, mga gusali, mga bench sa parke, mga restaurant, at mga haligi ng mga pader ng lungsod, sa kabuuan, may mga 25 porma sayon sa loob ng lungsod, at ang ilan sa mga pormasyong ito ay magkakaugnay. Mayroon din namang isang napakalaking porma sayon para sa pagtatanggol na gumagamit ng 25 pormasyong ito bilang mga node. Bukod pa rito, may 3 uri ng mga kanya na may iba't ibang sukat, na inilagay sa loob ng ilang tore ng pagmamasid at sa mga pader ng lungsod. Bubuo ito ng 9 na uri ng mga porma sayon na magbibigay sa napakalaking porma sayon ng pagtatanggol ng 9 na uri ng mga pagkakaiba-iba kapag pinagsama sa mga ito. Ang lahat ng ito ay gawa ni Sam. Ngunit hindi ito natukoy ng mga master ng porma sayon dahil ang mga porma sayon ay ginawa gamit ang mga bagay na hindi gaanong kapansin-pansin. Hindi nila maiisip na ang ilawan sa kalye na inilagay ng mga manggagawang kanilang binantayan ay bahagi ng nodal point ng porma sayon. Ito ay isa lamang sa mga proyekto na kinuha ni Sam. At hindi pa ito ang pinakamalaki sa lahat. Ang ibang mga proyekto ay kinasasangkutan ng buong kanlurang kontinente, at isa na rito ay ang pagtatatag ng mga parke ni Sam. Sa bawat kabisera ng Dukedom, may isang parking binuksan, kahit na ang parke ni Sam sa Southern Star ay binago na rin. Sa bawat parke, may isang toreng itinayo. Bukod pa rito, ang bawat lungsod ng Dukedom ay may 3 mas maliliit na toreng itinayo. At ang bawat ibang lungsod at kahit ang bawat nayon ay may mga toreng itinayo sa parehong paraan. Sa buong arian, ang bawat lungsod at nayon ay may ganitong mga tore, at sa tuktok ng tore ay may isang silid kung saan ang ilang tao ay nagtatrabaho para kontrolin lamang ang daloy ng enerhiya mula sa mga bato ng espiritu patungo sa kristal sa loob ng tore. Ito ang network ng komunikasyon na idinisenyo ni Sam. Sa mundong ito, may 2 pangunahing pangangailangan na natukoy ni Sam kung saan siya makakakuha ng pera, at ang una ay ang komunikasyon. Maliban sa 4 na pangunahing propesyon at ang pinuno ng lungsod, walang paraan para makontak ng mga karaniwang tao ang mga taong nasa labas ng lungsod, at nagpasya si Sam na baguhin ang sitwasyong ito. Ito ang isa sa kanyang mga pangunahing proyekto, ang pagmomopolyo sa sektor ng komunikasyon. Idinisenyo ni Sam ang isang bagong uri ng kagamitan para sa komunikasyon na gumagana tulad ng isang cellphone. Ngunit wala itong ibang pag-andar kundi ang makipag-usap. Dahil kailangan pa ring ma-master ni Sam ang teknolohiya para pagsamahin ang pagtawag at pagpapadala ng mga mensahe ng sabay. Nasa paunang yugto pa lamang siya at ayaw niyang magsayang ng maraming oras dito. Gayunpaman, ang mga token ng komunikasyong ito ay gumagamit ng isang spiritual signature sa halip ng mga numero. Gamit ang mga toreng ito, gumawa si Sam ng mga porma sayon sa bawat lungsod na magkakaugnay pa para bumuo ng isang hanay ng mga porma sayon na nagsisilbing daluyan ng komunikasyon. May 2 pangunahing hub para sa mga daluyan ng komunikasyong ito na nagsisilbing mga pangunahing node, isa ay ang lungsod ni Sam at ang isa pa ay ang Imperial Capital ng Arian. Ang kailangan lang gawin ng lahat ay irehistro ang kanilang spiritual imprint sa kalapit na tore sa kanilang lungsod, at makakarehistro sila ng ganap sa database. Ang tanging problema ay, tulad ng pagpapalitan ng mga spiritual imprint sa mga dati ng kagamitan para sa komunikasyon, kailangan pa rin nilang sundin ang parehong pamamaraan. Kapag sila ay nagpalitan na ng mga spiritual imprint sa kanilang mga kagamitan ng personal at ang kanilang mga spiritual imprint ay nakarehistro sa database ng tore, maaari silang makipag-usap kahit saan sila naruroon sa buong kanlurang kontinente, maliban na lamang sa Northern Icelands.
Mas gusto pa rin nilang manatiling hiwalay at ayaw ng panghihimasok mula sa labas ng kanilang mundo, ngunit bahagi pa rin ito ng arian. Ipinakita pa rin ni Ark sa kanila ang sapat na respeto para hayaan silang sundin ang kanilang tradisyonal na paraan, kaya hindi na ipinagpatuloy ni Sam ang kanyang proyekto sa bahaging iyon ng teritoryo. Gayunpaman, nasa kanya pa rin ang kontrol sa komunikasyon. Dapat magbayad ang bawat tao ng 100 spiritual stone para irehistro ang kanilang spiritual imprint sa database. Bawat 3 buwan, kailangan nilang pumunta sa pinakamalapit na tore para i-renew ang kanilang communication imprint. Para sa kagamitan ng komunikasyon, idinisenyo ni Sam ito sa iba't ibang paraan. May mga pwedeng gamitin tulad ng Bluetooth headsets, at may mga parang smartphone o isang slate na hawak sa kamay. Maaari rin silang ikategorya ayon sa sukat, hugis, haba, at bilang ng mga imprint na maaaring irehistro sa kanilang kagamitan. Ang halaga ay nagsisimula sa 100 spiritual stone at umaabot hanggang sa libu-libong spiritual stone. Mayroon din namang tampok ng custom device kung saan maaari silang mag-order ng kagamitan ayon sa kanilang kagustuhan at sa bilang ng mga imprint na maaari nilang ibahagi. Bukod pa rito, may mga pakete na tiyak para sa mga squad at organisasyon kung saan maaari silang bumili ng isang maliit na network ng komunikasyon. Sa ganitong paraan, kapag ang isang squad ay nangangaso sa labas, maaari nilang ilagay ang maliit na communication hub sa kagubatan na sumasaklaw sa isang tiyak na radius, kung saan maaaring malayang makipag-usap ang mga miyembro ng squad. Ang mga bagay na ito ay ikinategorya rin ayon sa bilang ng mga miyembro na maaaring magrehistro sa portable hub at sa radius ng sakop nito. Sa ganitong paraan, nagpasya si Sam na ganap na mamonopolyo ang industriyang ito. Sa isang kabisera ng dukdom lamang, mayroong hindi bababa sa 2 milyong tao kung i-co-compute ng konserbatibo. Kung 25% lamang sa kanila ang magrehistro at bumili ng pinakamababang halaga ng kagamitan para sa komunikasyon, mayroong 500,000 tao na magbabayad ng 200 spiritual stone para dito. Mula sa bawat kabisera ng dukdom, makakakuha siya ng 100 milyong spiritual stone, at 10% ang mapupunta para sa buwis, at ang 50% naman ay mapupunta sa 4 na pangunahing kapangyarihan. Ibig sabihin, sa bawat kabisera ng dukdom, makakakuha siya ng hindi bababa sa 45 milyong netong kita, at may 19 na kabisera ng dukdom sa buong arian. Nagbibigay ito sa kanya ng 850 milyong netong kita mula lamang sa mga kabisera ng dukdom, at iyon pa ay sa pinakamasamang sitwasyon. Ang aktwal na kita ay maaaring umabot sa daan-daang milyong spiritual stone mula sa isang lungsod lamang. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga token ng komunikasyon ay magiging uso, mas advanced ang kanilang kagamitan, mas magpapakita ito ng kanilang katayuan sa publiko. At ito ay isang mundo ng paglinang ng kakayahan, nasa panganib ang mga tao sa lahat ng oras, at hindi nakakagulat na mawalan ng kagamitan. Gayunpaman, ang sinumang tao sa lungsod ay makakaya namang magbayad ng 100 spiritual stone. Walang paraan na siya ay malulugi, at ang mga portable hub ay tiyak na mabebenta ng mabilis. Hindi nababahala si Sam, makakakuha siya ng kita sa unang linggo pa lamang. Para naman sa mga parke ni Sam, matagumpay na itong negosyo at ikakalat pa ito. Nakakuha siya ng 16 na bilyong spiritual stone sa loob ng 6 na buwan mula sa isang parke lamang. Ngayon ay may 19 na parke sa kabuuan. Bagamat binawasan niya ng kaunti ang kanyang porsyento ng kita, tiyak na malaki pa rin ang kikitain niya, at lalo pang lalaki pa. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. 3 pangunahing proyekto ang natapos ni Sam sa loob ng 6 na buwan. Ang una ay ang lungsod at mga parke ni Sam. Ang pangalawa ay ang negosyo sa komunikasyon. Ang pangatlo naman ay ang pangalawang problema na napansin niya sa mundong ito, ang transportasyon. Ito ang pinakamalaking proyekto sa 3. Malaki ito kung ikukumpara sa mga pamumuhunan, lakas ng tao, at oras na ginugol. Sa lahat ng mga aspeto na ito, tinalo ng proyektong ito ang 2 pang proyekto ng napakalaking agwat. Para dito, inilabas ni Sam ang isa sa pinakamahalagang bahagi at ang pinakamasophisticadong metallic beast ng modernong mundo, ang tren. Muling lumikha si Sam ng mga riles sa buong kontinente. Sa buong kontinente, may mga ruta para sa mga tao na maglakbay mula sa isang nayon patungo sa isa pa, o mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, o mula sa isang nayon patungo sa isang lungsod. Pinalawak ni Sam ang mga rutang ito at gumawa ng mga riles. Hindi siya gumawa ng mga bagong ruta, gumamit lamang siya ng mga dati ng ruta at naglagay ng mga riles. Bukod pa rito, hindi niya ikinonekta ang lahat ng lungsod at nayon sa mga riles na ito. Sa mundong ito kung saan mas matagal ang buhay ng mga tao, ang isang linggo ay hindi pa matagal na panahon. Kaya naman, gumawa siya ng mga riles na ito lamang para sa ilang mga pangunahing lungsod at pangunahing ruta ng paglalakbay.
Ang bawat dukdom ay may 3 pangunahing istasyon lamang, at ang mga ruta ng tren ay sumasaklaw lamang sa mga lungsod o nayon na nasa loob ng mga rutang ito. Kahit na ang mga tren na naglalakbay mula sa isang dukdom patungo sa isa pa ay dadaan din sa mga istasyong ito. Kung ang isang tao ay nais na maglakbay mula sa Southern Star patungo sa Imperial Capital ng Orion, kailangan niyang magbago ng tren pagkatapos ng bawat dukdom na daanan. Maaaring mukhang hindi maginhawa para sa mga modernong tao, ngunit para sa mga taong kailangang maglakad o sumakay ng mga hayop sa loob ng mapanganib na kagubatan, at ang iba pa ay tumitigil na sa pag-iisip na maglakbay dahil sa takot sa mga panganib, maaari silang sumakay sa mga riles na ito. At ang pinakamahalagang bahagi ay binabawasan ng kalahati ng mga riles na ito ang oras ng paglalakbay kumpara sa karaniwang oras na tinatagal ng isang hayop na nasa antas 4. Pagkatapos ng lahat, ilan lamang ang mga taong may kakayahang kumuha ng isang hayop na nasa antas 4 bilang kasama sa paglalakbay. Kabanata 300. Nagpasya si Sam na isagawa ang isang malaking seremonya para sa pagbubukas ng lahat ng kanyang mga proyekto, at si Ark, ang emperador ng Arian, ang magsasagawa ng pagbubukas. 2 araw bago ang pagbubukas, naglalakad si Sam sa paligid ng lungsod para makapagpahinga. Ang kanyang schedule ay lubos na abala sa nakaraang 6 na buwan, hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Ngayong tapos na ang kanyang bahagi, kailangan na lamang niyang maghintay ng oras. Isang bagay ang kinababahalaan niya, hindi pa dumadating ang kanyang mga kaibigan. 2 araw na lamang bago matapos ang kanilang 6 na buwang paglalakbay. Habang siya ay naglalakad, pumasok siya sa pinakamalaking restoran ng lungsod. Ito ay tinatawag na Maki's Kitchen, at ang pangalan mismo ay nagpapahiwatig kung sino ang chef. Nais niyang magpahinga at kumain, ngunit nang pumasok siya, napansin niyang kakaiba ang kapaligiran. Ang isang bahagi ng restoran ay ganap na walang tao habang ang kabilang bahagi ay puno. Parang hindi na magagamit ang mga natitirang mesa. Sa ngayon, hindi pa bukas ang lungsod para sa mga dayuhan, kaya ang tanging mga tao dito ay ang mga manggagawa, artisan, at iba pang tao mula sa 4 na pangunahing propesyon, kasama ang kanilang mga kamag-anak na pinapayagang bisitahin ang ilang lugar bago ito buksan. Ito ay pribilehiyo na ibinigay ni Sam sa mga taong nagsumikap ng husto. Maaari silang bisitahin ang lahat ng lugar sa lungsod na bukas para sa publiko at maranasan ang lahat ng walang bayad. At alam ng lahat kung sino si Sam. May isang espesyal na mesa sa restoran para sa kanya. Kahit na hindi niya ito hiniling, espesyal itong inayos ni Maki bilang pasasalamat. Ang mesang iyon ay laging walang tao at may pinakamagandang tanawin ng skyscraper. Ito ay magpapaalala kay Sam kung gaano kalaki ang kanyang pag-unlad, iyon ang sinabi ni Maki. Ang mesa ay mapupuno lamang kung pupuntahan ito ni Sam, ngunit sa kanyang pagtataka, may isang batang babae na nakaupo roon at tila malalim ang iniisip. Nagulat si Sam nang makita ang batang babae. Siya ang pinakamagandang babae na nakita niya sa kanyang 2 buhay, hindi bababa sa batay sa panlabas na anyo. Kung isinilang siya sa modernong mundo, maaari niyang mamahala sa mundo ng modeling, at magiging baliw ang mga fashion designer para gumawa ng mga damit at accessories para sa kanya. Ngunit hindi iyon ang bagay na pinakahumanga sa kanya. Siya ay nasira at muling binuo, hindi na siya maaring maimpluwensyahan ng pagnanasa. Ang kanyang ginagawa ang mas nagulat sa kanya kaysa sa kanyang kagandahan. Mayroon siyang maliit na metal na plato sa mesa at may mga spiritual stone sa kanyang kamay. Sa isang sulyap lamang, alam ni Sam kung ano ito ay isang formation simulator. Maaaring gumawa ng mga eksperimento ang isang tao tungkol sa paggana ng porma sayon sa platong ito, ngunit hindi ito kasing husay ng formation simulator na nakuha ni Sam mula sa mana ni Merali. Dahil ang formation simulator na ginagamit ng batang babae ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Ang disk para sa pagsusuri ng porma sayon ay babagsak pagkatapos na ma-activate ang isang porma sayon, anuman ang resulta. Maaaring tama at magagawa ang porma sayon o baka naman walang kabuluhan, ngunit tiyak na babagsak ang simulation disk. Ang batang babae ay sinusubaybayan ang mga posisyon ng mesa at inilalagay ang mga spiritual stone sa simulator ayon sa mga ito. Matapos ilagay ang higit sa 10 mesa, inactivate niya ang simulator at may isang maliit na pagsabog. Hindi niya nagawang kopyahin ang porma sayon. Kahit na may pagsabog, walang tunay na pinsala dahil ang mesa ni Sam ay medyo espesyal. Walang paparating na pinsala, at kung maaaring manipulahin ng isang tao ang maraming maliliit na pagkakaiba-iba ng porma sayon sa mesa, ang mga bagay na nangyayari sa loob ng lugar ng mesa ay hindi rin lalabas. Iyon ang dahilan kung bakit nagulat si Sam, dahil walang sinuman sa lungsod ang nakapansin ng mga porma sayon na inukit sa mesa. Hindi pa nga makikilala ang mga pagkakaiba-iba at manipulahin ang mga ito.
Lumakad siya patungo sa mesa at tumayo lamang doon habang ang babae ay kumuha ng isa pang simulator at nagsimulang ilagay ang mga spiritual stone. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tumangala siya para markahan ang mga posisyon ng mesa, sinalubong siya ng isang coat na may mga balahibong itim. Nikipit siya ng mga mata at nagsabi, "Hindi ka pwedeng umupo sa bahaging ito ng restaurant, pumunta ka at umupo sa kabilang bahagi." Nagsalita siya ng walang emosyon at hindi man lang tumingin kay Sam. Naintriga si Sam, ngunit ang buong restaurant ay naging ganap na tahimik, tunay na tinutupad ang mga salitang, kasing tahimik ng pagbagsak ng isang karayom. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa buong kanlurang kontinente ang may lakas ng loob na magsalita ng ganitong mga salita kay Sam, hindi kahit na ang kasalukuyang emperador na si Ark. Siguro si Philip lamang ang makakapagsabi nito, ngunit iyon ay ibang bagay na. Napansin ng batang babae na hindi gumagalaw si Sam at tumingin siya sa kanya. Parang hindi niya ito nakikilala at nagsabi, "Sabi ko na umalis ka. Ito ang aking mesa." Nagsalita si Sam nang may parehong walang emosyong tono. Nagulat ang babae, ngunit nagsabi pa rin, "Ah, pero kailangan ko ito." Itinulak pa niya si Sam para tingnan ang mga pagkakaayos ng mesa at nagsimulang ilagay ang mga spiritual stone. Tinitingnan pa rin siya ni Sam habang siya ay inaayos ang mga bato nang hindi na kailangang gumawa ng mga kalkulasyon para sa pagpapalaki ng sukat. Umupo si Sam sa ibang upuan at nagbigay ng senadorya sa waiter, na tumango at pumunta sa kusina para kunin ang pagkain ni Sam. Sa loob ng 5 minuto, dinala ang mga plato ng pagkain sa kanya. Nagsimulang kumain si Sam, at parang hindi pinapansin ito ng babae dahil hindi siya nagsasalita. Lubos siyang lubog sa kanyang sariling mundo. Matapos ang isa pang pagsabog na nagpaiyak ng mga plato ng pagkain sa mesa, sa wakas ay tumingin siya sa kanya. Nang makita niyang kumakain siya ng marami, kumuha siya ng isang piraso ng karne mula sa isang plato at nagsimulang kainin ito ng walang anumang kagandahang asal o pormalidad. Ngunit nananatili pa rin siyang nalilito dahil hindi niya mahanap ang mga pagkakamali. "Hindi mo ito makukuha." Nagsalita si Sam, na sa wakas ay nakakuha ng pansin niya. "Ano ang sinabi mo?" Tanong niya sa parehong tono. "Mali ang iyong paraan ng pag-iisip, hindi mo ito makukuha." "Ah, paano mo naman nalaman iyon?" "Ako ang gumawa ng porma sayon." Natapos na ni Sam ang kanyang pagkain at handa nang gumalaw. Sa wakas ay nagpakita ng ibang ekspresyon ang babae bukod sa pagkainis at pag-iisip, ang ekspresyon ng pagtataka. Habang si Sam ay umaalis, sinundan siya ng babae at lumakad sa tabi niya habang nagtatanong. Ang kanyang mahabang buhok na nakatali sa isang bun ay lubos ng magulo dahil mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at ipinasok ang isang piraso ng karne sa kanyang bibig. "Teka, paano mo ginawa iyon?" Tanong ng babae habang ngunguyan ng karne. "Bakit ko naman sasabihin iyon?" Tanong pabalik ni Sam. Sa isang sulyap lamang, alam ni Sam na hindi galing ang batang babae sa mga pamilya ng mga manggagawa at empleyado dahil walang marka sa kanyang dibdib, iisa ang patakaran na sinusunod. Tiyak na isang taong pumasok ng lihim sa lungsod, kaya malaking posibilidad na galing siya sa isa sa 6 na pangunahing kapangyarihan. Dahil hindi pa siya binabalaan, ibig sabihin ay bago pa lamang siyang dumating. Ngunit matapos siyang makita, hindi na nagpasya si Sam na gumawa ng aksyon agad. Isa sa mga dahilan ay nag-iisa siya, at ang isa pa ay tila mas interesado siya sa porma sayon kaysa sa kanya na dapat na ang kanyang target. Kaya naman, nagpasya siyang hindi na siya makikialam hanggang sa siya ay gumawa ng aksyon. Habang tinitingnan ni Sam ang babae, inulit niya ang kanyang tanong. "Bakit ko ibibigay sa iyo ang mga detalye ng aking porma sayon?" Nagatubili siya ng isang segundo bago nagsalita ng may pag-aalangan. "Dahil, tinanong ko." Nabigla si Sam. Hindi niya alam kung paano agad na makakapagsagot. Ang unang iniisip niya ay baka biro lang ng batang babae. Ngunit nang tignan niya ang mga mata nito, naramdaman niyang seryoso siya sa sinabi niya. Napakasimple ng batang babae. Dahan-dahan niyang tinignan ang mukha nito. Ang mga asul na mata ay kasing linaw ng yelo, at ang kanyang noo ay parang isang inukit na jade. Ang kanyang buhok ay parang isang itim na talon ng tubig. Lumapit siya at tiningnan ang mga labi nito, may maliit na nunal sa kaliwang sulok ng ibabang bahagi ng kanyang labi. "Bakit ka narito?" Tanong ni Sam nang may kalmadong tono. "Nandito ako para makilala si Sam." "Ah, hindi mo alam kung ano ang itsura niya." "Hindi. Bakit mo gustong makilala siya?" "Gusto ko ang formation simulator na mayroon siya." "Hindi mo ba gusto ang Shadow Sword?" "Hindi ko gusto." "Bakit?" "Hindi ko gusto dahil hindi ko kailangan. Maaari akong gumawa ng sarili kong mga sandata. Kaya naman, bakit hindi ka nalang gumawa ng sarili mong mga porma sayon?" "Hindi ko kailangan ang pormasyong ito para sa sarili kong paggamit, gusto ko ito para sa pagsasaliksik." Huminto si Sam sa pagtatanong at tiningnan siya.
Hindi niya alam kung napakasimple lang talaga siya o wala lang talagang alam. Sagot niya ang lahat ng tanong kahit gaano karami pa ang itanong ni Sam. Paano kung ayaw niyang ibigay sa iyo ang formation simulator? Papatayin ko siya at kukunin ko ito. Sagot niya ito sa parehong tono. Napangisi si Sam sa kanyang mga salita. Talagang ganoon siya. Napakasimple lang niya. Lubos siyang nagulat at nasisiyahan sa parehong oras. Sinasabi sa kanya ng isang batang babae na papatayin siya, ngunit hindi siya galit. Parang gusto na niyang tumawa. Sasabihin mo na ba sa akin tungkol sa pormasyong iyon o hindi? Sundan mo ako. Nagsalita si Sam at pinangunahan siya patungo sa kalapit na gusali, inilagay ang porma sayon, at ipinaliwanag ito. Hindi ko sinabing mali ang iyong porma sayon. Mali ang iyong paraan ng pag-iisip, ang ginawa mo lang ay inilagay mo ang mga node sa maling pagkakasunod-sunod. Matapos ang 10 minuto, nagpakita siya ng ibang ekspresyon, ang ekspresyon ng pagkamangha. Umiling siya at iniisip kung paano maaaring sabay na napakatalino at hindi marunong ang isang tao. Iyon ang una niyang iniisip, ngunit habang nagpatuloy sila sa pag-uusap, napansin niya na hindi ito kawalan ng kaalaman o pagiging simple. Dahil walang bakas ng pagkalito sa kanyang mukha, walang ngiting mapagkakatiwalaan, o dalisay na tingin ng isang taong hindi alam ang mga paraan ng mundo at may dalisay na pagiging walang muwang. Sa halip, ito ay higit na pagiging walang alalahanin at pagkakatiwala sa sarili. Napakasiguro niya na kahit na sabihin niya ang lahat ng nasa isip niya, walang makakagawa ng anumang bagay. At tumagal ng mahigit 1 oras bago niya ito maintindihan, na ikinabigla niya, dahil ito ang unang tao na hindi niya maunawaan sa mundong ito. Ang unang tao na hindi niya maunawaan mula nang dumating siya sa mundong ito.